Hindi mo ako gugustuhin kainin dahil pagsisisihan mo rin sa huli. Kaya ngayon pa lang, pakiusap naman. Alalahanin mo kung sino ako sa buhay mo. Isasama na kita sa paglubog ko. Sasama ka sa akin, sa ayaw mo at sa gusto. Gusto ba ba isakripisyo ang buhay ng batang to para iligtas ang immoral na babae na yan? Hindi lahat ng may mukha ng anghel ay mabuti. Gaya na lang ng hindi lahat ng mukhang halimaw ay masama. Kadalasan, ang bumubulag sa atin ay ang atin ding paningin. Yan ang mga linyang aral na ipinamana ng Lolo Sebio ko sa akin, Miss Clar. Hindi lang kasi basta salita ang mga katagang yan. Ako mismo ang buhay na saksi kung paano niya isinabuhay ang paniniwala na yan at kung gaano yan katotoo. Tubong Mindanao po ako, Miss Clar. At sa baryo na una naming nilipatan ng Lolo Sebio ko. Mula noon ay hindi na ako umalis pa dito. Hindi ko na lang papangalanan ang aming nayon para na din sa proteksyon ng mga taong naninirahan dito. At naganap ang kwentong ito, 2 dekada na po ang nakakaraan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Maria. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Anong sabi mo? Buntis ka? Habay nalinti ka na. Paano ka mabubuntis wala ka naman pinapakilalang nobyo mo sa akin? Lolo, patawad po. Hindi ko naman po talaga nobyo si Carding Nadala lang po kami sa tuksuhan nung nagkaroon ng bailehan sa plaza. Ano? Bumukha ka ng dahil lang sa tuksuhan? Yan na nga ba ang sinasabi ko? Una pa lang sinabihan na kitang walang idudulot na mabuti sa iyong pakikipagbarkada mo sa batang yon. Matigas talaga ulo mo. O ngayon, paano na yan? Paano na yung pag-aaral mo? Nasaan na yung lintik na Carding na yan? Lolo, natatakot daw po siyang humarap sa inyo Natatakot? Bakit? Mukha ba akong nangangain ng tao? Abay, lintik yan Nasaan na ba yung sundan ko? Lo, ano po bang gagawin niyo, Lolo? Wag naman po. Natatakot ka mong umarap, hindi ba? Pwes, ako nang harap sa kanila. Ewan ko na lang kung hindi sa tubuan ng tapang kapag nakamba na sa leg niya yung patalim ko. Lo, maghulos dili naman po kayo. Hayaan niyo na po siya. Hindi ko po kakayanin kapag napahamak pa kayo ng dahil lang sa akin Duwag naman po talaga yung lalaking yun, Lo. Abay, at aminado ka pa? Paano nga nakabuntis yun wala naman palang bayag? At ikaw nagpabuntis ka sa lokong yun? Paano na yan? May pagmamalaki ba ng apo ko yun pagdating na araw? Lolo, patawarin niyo na po ako. Ay, Diyos me, yung bata ka. Nagkulang ba ako sa pangaral sa'yo? Halika nga dito. Halika. Nalulungkot lang ako dahil nakakapanghinayang yung buhay mo. Bata ka pa Hindi mo ma-enjoy yung pagdadalaga mo. Nagpadarang ka naman agad sa init ng apoy. O ngayon, ikaw tuloy yung nasunog. Kakayanin ko naman po to, Lo, basta't nandito po kayo. Hindi po ako magiging pabigat. Pangako po yan. Apo, hindi ka naman pabigat sa akin Pero gusto kong ligtas ka sa mga mata ng matatakot na tsismosa dito. Kaya ko tanggapin na iniwan ka ng lokong yon. Pero para pagpiyasahan ka ng mga hindi rin naman malilinis. Hindi ko yung kahit tiisin, Apo. Kung ano man pong maging desisyon niyo, Lolo, susunod lang po ako. Ay, oras na yata talaga para magretiro na ako, Mabuti na lang at binigyan mo ako ng senyales. Lolo naman parang kanina lang, galit na galit po kayo Nabigla ako. Mag-enroll ka pa lang sana sa koleyo, hindi ba? Kung kailan may ipon ka na at ako, saka naman nagkaganito. Hayaan niyo po, Lo.
Gagamitin ko na lang yun pandagdag sa puhunan ko. Dadamihan ko po yung produktong inalalako ko para makaipon tayo ng mas marami pa. Maigi pa nga. Pero hindi ka na dito magtitinda ha? Okay lang po yun. Basta sa lilipatan natin, may komunidad din. Hanggat may mga tao, may magiging customer naman po ako eh. Nakangiti nang tumango si Lolo noon. Ako naman, ganun din. May parte sa akin noon ang nagsisisi. Pero nandun na, buntis na ako at hindi magtatagal ay magkakaroon na ng anak. Kailangan kong maging matatag at tanggapin ang pagkakamali ko. Nang sa gayon ay makapagpatuloy ako sa buhay. Ilang araw pa ay iniwan na namin ang luma naming bahay at nagtungo sa bundok sa kabilang baryo para doon na manirahan. Walang nakaalam sa mga taga-komunidad namin doon na umalis na kami. Kahit ang kapitan namin, dahil siguradong hindi kami papayagang umalis noon. Sikat at kilala ang Lolo Sebio ko doon sa panggagamot o pagiging albularyo. Pero pati yon ay tinalikuran niya ng dahil sa akin. Wow naman, Lo! Kailan niyo pa po pinatayo tong bahay na to dito? Ay, hindi sa akin ito, Apo. Sa dati kong kaibigan na ngayon nasa ibang bansa na. Tapos pinatayo niya ito sa pag-aakalang hindi na siya babalikan ng mga anak niya. Biglang dumating at kinuha siya. Kaya yun, binigay niya to sa akin. Nagustuhan mo ba dito? Oo naman po, Lolo. Tingnan niyo sobrang payapa dito tsaka mukhang malapit din sa ilog. Dinig na dinig ko dito yung malakas na ragasanon eh. Hindi na tayo mahihirapang mag-igib. Abay, hindi na. May talon banda dyan sa itaas. Konting akyat lang, mararating mo na. Madali ka na lang di makakapaglabaan, no? Oo nga po eh. Tara na, Polo. Gusto ko nang makita yung loob ng bahay. Wow, Lo! May mga gamit na din po. Kaya pala iniwan na natin yung ibang gamit doon. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Titirahan na lang sana ito ni Atong. Mabuti na rin at hindi. Mukhang masaya naman siya dun sa ibang bansa ngayon. At itong bahay at lupa, pati yung mga kagamitan, sa atin to mga to. Ang bait po ng kaibigan mo, Lolo. Sana magkaroon din ako ng ganyang kaibigan, no? Kusay ang darating. Basta't matuto ka lang mamili na maayos. Okay lang magkamali ng minsan. Pero hanggat maaari, wag na ano. Marami na akong natutunan sa nangyari sa akin, Lo. At simula po ngayon, makikinig na ako sa lahat ng sasabihin niyo sa akin. Nagsimula kami ni Lolo ng bagong buhay sa bagong kapaligiran at bahay na yon. May mga tanim sa paligid pero ginapangan na din ng mga damo. Maagiw at mabukbok din sa loob. Pero nagpahinga muna kami at kinabukasan ay tinulungan ko na siyang maglinis. At habang ginagawa yon, nagpaplano na din kami kung paano ang gagawin kong paglalako ng gulay, prutas at isda sa baryo malapit sa kinaroroonan ng bahay namin. May gamit naman akong tri-bike at wala naman akong nararamdamang kakaiba sa katawan. Kaya sigurado akong kaya kong maglako kahit buntis ako. Kinagabihan, hindi namin inaasahan ang pagbuhos ng malakas na ulan. Tao po! May tao po ba dyan? May tao po yata sa labas, Lo. Meron nga. Naririnig ko. Pagbuksan mo nga sila. Baka kailangan ng tulong. Sandali lang ho Naku, Diyos ko po. Magandang gabi, dalaga. Maaari ba kaming makituloy ng pamilya ko? Kanina pa kami babad sa ulan at lamig. Sandali lang ho. Kakausapin ko lang po si Lolo. O sige, pumasok na kayo nang maisara na yung pintuan. Malakas yung hangin, no?
Sigurado po ba kayo, Lolo? Nakita ko kasi kanina, parang kumislap yung mga mata nila kanina sa dilim. Normal lang yun sa dilim, Apo. Pasensya na ho kayo. Wala lang po talaga kaming masilungan. Ay, wala yon. Halika na, pumasok na kayo. Namumutla na kayo pare-pareha sa lamig, oh. Abay, maraming salamat ho, Lolo. Tana kayo. Bilis. Maria, ang mabuti pa maghanda ka ng tuyong tuwalya para sa pamilya. Pagkatapos mag-init ka na kape para sa kanila. Oo, sige po, Lolo. Eto na po muna yung tuwalya, oh. Maraming salamat, Maria. Walang anuman. Saka ko lang napagtanto na babae pala ang anak na kasama nila nang magsalita na siya. Nakaporma kasi yon ng panlalaki at kahit yung gupit ng buhok niya ay panlalaki din. Hindi ko alam kung sinadya niyang hawakan ng kamay ko pagkuha ng tuwalya sa akin. O aksidente lang yon na nangyari. Ano't ano pa man, nawirduhan ako sa kabang dinulot nun sa akin. Kayo bang pamilya kumain na? Kaninang umaga pa ho ang uling kain namin. Nako, paano yan? Kamote at gulay lang ang maiahin namin sa inyo. May isda din kami, pero ginawa ng tinapan nitong si Maria para magtagal. Kumakain ba kayo nun? Wala kaming sariwang karne dito. Naku, bakit naman ho nabanggit niyo ang sariwang karne? Sapat na ho sa amin ang gulay, Lolo. Ganon ba? O sige, magpapahain ako kay Maria ng nilagang gulay at kamote. Magpainit muna kayo dyan, ha? Maraming salamat ho, Lolo, at sa apo ninyo. Nakakahiyaman. Wala kaming magawa kung hindi ang makisilong. Bagong salta lamang ho kasi kami rito, kaya wala pa kaming bahay na matutuluyan. Ang siste ho umulan pa. Nako, hindi pala tayo nagkakaiba. Kadarating lang din namin ni Maria dito kahapon. Ang kaibahan lang natin, kami may bahay na matutuluyan. Eto na po yung mga pagkain, Lolo. Pakabusog po kayo, ha. Lo, doon na lang siguro muna sila sa kwarto ko. Tabi na lang po tayo sa kwarto nyo. Yun na nga din yung sasabihin ko. Naunahan mo lang ako. Tara na. Sasamahan kita mag-ayos doon. Ho, naku kaya ko na yun, Lo. Wag ka na makulit. Halika na at sumama ka na sa akin. Maiwan ko muna kayo dito, ha? Kumain kayo at magpakabusog ng malabanan niyo yung panlalamig na katawan ninyo. Oho, salamat ho. Maria, eto, ilagay mo ito sa bewang mo. Bilisan mo. Ho? Para saan ho ito, Lolo? Para sa kaligtasan nyo ng apo ko. Sumunod ka na lang at huwag ka na magtanong. Ilagay mo muna sa katawan mo yan bago ka humarap ulit sa kanila, ha? Naintindihan mo ba? Tumango na lang ako saka itinaling parang sinturon ang kulay pulang tela na may kung anong palawit sa bewang ko. Nauna na ding lumabas si Lolo noon. Habang ako, matapos sabihin niya ay nagtungo naman sa kabilang silid para kuhanin ang ilang personal kong gamit doon. Mabuti na lang pala at nakabagpa ang karamihan sa mga yon, kaya hindi na ako nahirapang ilipat sa silid ni Lolo. Napakasipag mo naman, Maria. Ang liksi mong kumilos, para kang hindi buntis. Aha? Paano mo nalaman? Halata naman sa itsura mo. Medyo maputla ka at yung galaw ng tibok dyan sa leeg mo hindi normal. Tibok sa leeg? Tumitibok yung leeg ko? Oo, dito banda. Pwedeng hindi mo makapa pero nakikita yan. Eto, tingnan mong sa akin. Ganyan ang normal na galaw niyan. Yung sayo, doble ng bilis ng tibok kumpara sa akin. Hala, oo nga tumitibok siya, no? Ngayon ko lang kasi nalaman yun eh. Talaga? Buti na lang pala. Hayaan mo tulungan kita rito. Ano pa bang gagawin?
Wala naman na. Itong mga maruruming damit ko na lang ang kailangan kong bitbitin. Pagkatapos ko, pwede na kayong magpahinga dito. Kaya nga, pagod na rin ako sa maghapong kakalakad. Pero kung hindi mo mamasamain... Ako si Lira. Lira, saan kayo galing? Malayo rito, parang kabilang mundo, ganun. Ano? Kabilang mundo? Saan kayo sumakay? Sa spaceship? Parang ganun na nga. Di alien pala kayo. Parang ganun na nga. Niloloko mo naman ako, Lira eh. O ayan, tapos na. Magpahinga ka na. Maraming salamat, Maria. Bukas na natin kilalanin ng lubos ang isa't isa. Maria Apo, ano? Tapos ka na ba dyan? Opo lolo. Lalabas na po ako. Sige Lira ah. Hindi ako komportable sa paligid niya. Bigla ay para akong nalito sa sarili ko. Kung hindi lang siya magsasalita, mapagkakamalan ko talaga siyang lalaki. May kakaibang kislap ang mga mata niya at hindi ko maipaliwanag. Pero para akong natatakot na namamangha sa kanya. Nung mga panahong yon, hindi pa naman laganap ang mga babaeng lalaki kong kumilos at pumorma. Lalo na nga sa probinsya gaya ng amin at liblib pa. Lo, bakit po hindi kayo nagdadalawang isip na tumulong kahit sa mga hindi naman natin kilala? Hindi ba kayo natatakot? Baka mamaya masasamang loob sila eh. Apo, nararamdaman ko naman kapag meron sila masamang pakay. Wala kang dapat ipag-alala sa kanila. Hindi po ako makakatulog ng may ibang tao sa bahay, Lo. Kinakabahan ako eh. Hayaan mo na. Mababaw lang naman yung tulog ko. Masasanay ka din sa kanila. O kaya malay mo bukas umalis na din sila dahil nakatuloy lang naman sila dito ngayong gabi. Dahil maulan. Sana nga po, Lolo. Hindi kasi ako komportabling kumilos kapag may ibang matang nakatingin sa akin eh. Oh, kita mo na? Hindi ka pala pwedeng pumisan sa magiging biyenan mo balang araw eh. Laging may pupuna sa'yo nun. Naku naman, Lolo. Malabo po yan. Tingin ko nga po, lahat ng lalaking kaidaran po duwag sa responsibilidad nila. Ikaw naman talaga oh. Dinaig mo pa yung nagkanobyo talaga at iniwan. Ang isipin mo ngayon, magpahinga ka na. Hindi mo gugustuhin lumabas yung anak mong puyat. Oo, si Lolo naman talaga oh. Kinabukasan naman habang nag-aalmusal, hinihintay kong magpaalam na sila pero hindi yun nangyari. Paano'y nasa kalagitnaan pa lang kami ng pagkain nang ilang grupo ng mga tao ang bigla na lang sumulpot sa kabundukan at may mga tinatawag na pangalan. Si Lolo ang unang lumabas habang ako ay nanatili sa lamesa at nakiramdam lang. Tulad ko ay ganun din ang ginawa ni Lira. Na sa tuwing titingnan ko, nginingitian ako ng ubod tamis. Para siyang lalaki na maangas kung ngumiti. At sa mga mata ko, dinaig niya pa lahat ng lalaking nakilala ko kung sa angas din lang ang pag-uusapan. Lakan dilim daw ho, Mang Sebio. Narinig niyo na po ba ang tungkol doon? Hindi pa eh. At kaya nga nasabi ko sa inyo, bago lang din kami dito ni Maria. Tama ba yung pagkakarinig ko? Nang hula nila maligno daw yon? Oho, Mang Sebio. Maligno na nanguhula ng mga kabataang babae. Abay, babaero rin pala yung maligno ano? Kailangan palang ingatan natin yung mga dalaga natin dito. Sasama ho ako sa paghahanap sa mga bata. Baka may maitulong ako. Pilar, Tahing, hayaan mo ako. May anak ang babae. Hindi mo gugustuhin pati siya'y mawala rin sa atin. sige, sasamahan kita. Nako, pasensya na kayo ha. Babae pala itong anak ninyo. Ang akala ko'y lalaki. Nako, salamat po, Lolo. Ako po si Lira, pero lalaki po talaga ako na nasa katawan lang ng babae. Pilya ka din pala ano?
Mapagkakatiwalaan ba kitang maiwan kay Maria, Lira? Ako'y sasama na lang sa kanila. Naku, oo naman ho. Wala kayong dapat ipag-alala. Ligtas siya sa mga kamay ko. Lo, bakit pa po kayo sasama? Abaya po, nagretiro lang ako, pero hindi ako nawalan ng konsensya. Halos pikit yung mata nung nanay nung batang nawawala kanina sa kakaiyak. Yung tatay akala mong pinagsakluban ng langit at lupa. Sobrang sakit humawalan ng anak, Lolo. Naiintindihan kong damdamin nila, kaya sasama ho ako sa paghahanap. Hindi muna sana kami aalis. Ayos lang ho ba sa inyo? Walang problema, Pilar. Paano? Maganda na tayo. Hoy, Lira. Tulungan mo si Maria sa mga gawaing bahay. Huwag mo siyang papagurin. Oo, tay. Ituturing ko siyang prinsesa. Ako na lang ang gagawa ng lahat ng yan. Tunay ba, Lira? Siguraduhin mo lang, ha? Nangingiwi na lang ako kay Lolo noon. Kung paano niya nagagawang makipag-usap sa kahit kanino ng ganun lang kadali, na para bang matagal na silang magkakilala. Habang ako, nititigan sa mga mata si Lira ay hindi ko magawa. Ilang minuto pa nga at nagpaalam na din silang aalis. At bigla ay para kaming nagkaroon ng extended family. Gaya ng sinabi ni Lira, lahat ng gagawin ko ay inaagaw niya. Kung mabilis na akong kumilos, mas mabilis pa pala siya. Tinotoo niya yung pangakong hindi ako pakikilusin. Binigyan niya lang ako noon ng kape at pinaupo sa lamesa. At nang matapos na siya ay kinuha ko na ang labahan. Pigil ko ang tawa nang makita ko na siyang parang nagulat. May mga labahin pa? Oo. Labahin pa namin to sa baryo na pinanggalingan namin ni Lolo. Tsaka yung mga kumot at kobrekama na inalis namin sa mga higaan kahapon. Kaya mo pang panindigan? Oo naman, no. Halika na, akin na yan. Saan ba tayo maglalaba? Sa talon? Ha? Paano mo nalaman na may talon dito? Galing na kami ron kahapon, dun kami naligo. Maliligo din ba tayo, Maria? Oo, para dire-diretso na. Sige, tara na. Gusto mo ibakay kita para hindi ka na mapagod umakyat? Bakit mo naman gagawin yun? May mga paa naman ako. Sabi ko kasi hindi kita papagurin eh. Sigurado ka kaya mo akong pasanin? Sa laki ng katawan kong to? Hindi ka naman malaki, akala mo lang yun. Tsaka, teka nga, minamaliit mo ba ang kakayahan kong buhatin ka? Hindi naman. Ikaw lang din yung inaalala ko. Tapos ang dami mo pang bitbit. Yun nga lang. Mamimili ka kung ikaw ang bibit-bitin ko o itong mga labahan. Loka-loka. Syempre maglalakad na lang ako. Sana lagi kang ganyan. Tumatawa lang at hindi umiiwas. Aha? Nako, sorry ah. Bakit ka nagsusorry? Okay nga yan. Parehas tayo magiging komportable sa isa't isa. Tsaka masaya akong natupad ang hiling ko kagabi na mas makilala ka pa. Ganun ba? Bakit mo ba ako gustong makilala? Hindi naman kayong magtatagal sa amin, di ba? Gusto mo ba umalis na kami? Ha? Nako, hindi. Ang ibig ko sabihin, oo. Depende sa inyo. Sige, akong bahala. Oo nga pala, kung hindi mo mamasamain, Maria, nasaan ang tatay ng magiging anak mo? Eka muna, huwag kang pupunta sa tubig, dito ka lang. Bakit naman? May problema ba, Lira? Hoy, teka, saan ka pupunta? Shh! Nakikita mo ba yung anino na yon? Saan? Yung nasa batuhan ng talon? Oo. Bakit ano bang meron dun? Hindi mahahanap nila nanay ang hinahanap nila. Nandito siya. Ha? Sino? Hindi yan basta anino. May nagtatago sa dilim na yan, Maria. Halika na, uwi na tayo. Nang hatake niya ako ay wala na akong nagawa. Parang hindi ka panipaniwala dahil wala namang kakaiba doon nung unang tingin ko. Pero nang balikan ko ng tingin ng batuhang tinuro niya, napansin kong may gumalaw ngang anino mula sa anino ding naroon. Nangilabot ako.
Hindi kasi yun malayo mula sa lugar kung saan ko binalak maglaba. Yung pagod ko sa mabilis na paglalakad palayo doon, nadagdagan pa ng matinding kaba dahil nasaksihan ko yon. Paanong nangyaring may anino pero wala namang kahit ano o sino doon? Totoo bang sinabi mo, Lira? Anong klase siyang maligno? Laman lupa ba o gaya ng mga engkanto? Sa palagay ko ay laman lupa. Ramdam kong mabagsik siya, Tay. Matindi ang enerhiyang taglay niya. Kung ganun hindi basta-basta ang umaaligid sa baryong ito. Ay, kawawa naman sila lalo na yung mga kabataang babae. Nako, mabuti na lang at kasama ka nitong si Maria, Lira. Baka kung ano na nangyari sa kanya kung siya lang yung naglaba mag-isa sa talon. Pakiramdam ko, naramdaman din ng nilalang na yun ang presensya ko. Hindi ko lang alam kung anong magiging reaksyon niya. Bakit naman, Lira? Ano bang klaseng presensyang meron ka para mag-react ng kakaiba yung mga maligno na yun? Apo, nakita mo din ba yung nilalang? Hindi, Holo. Pero nakita ko po yung sinasabi ni Lira na nagtatagong anino sa anino. Nagtatagong anino sa anino? Ang ibig ninyong sabihin ay humahalo sa dilim? Opo, Nay. Hindi nakikita ang pisikal niyang anyo. Hindi kaya malahon-yangong malignong yun kaya hindi nakikita? May punto ka, Pilar. Maaring may kapangyarihan siyang gayahin ang paligid niya. Kaya nagsisilbi siyang invisible sa mata ng mga tao. Nay, Tay, maaari ho ba tayo mag-usap? Anak, kung ano man yan, pwede mo nang sabihin sa harapan ni Mang Sebio. Una pa lang, ramdam na niya kung ano tayo. At alam kong alam niya na. Kanina ko lang napagtanto ang dahilan kung bakit. Talaga ho, Tay? Alam niya kung ano tayo pero tinanggap niya pa rin tayo? Likas na sa kanyang tumulong. Maswerte tayo, sa kanya tayo napadpad. Isa siyang mahusay na albularyo. At santigar, anak. Ho? Santigwar kayo, Lolo Sebio? Huwag ka mag-alala, Lira. Kung alam mo mabuti ka sa kabila ng iyong uri, hindi mo dapat ako ituring kalaban. Teka nga lang, Holo. Ano po ba nangyayari? Ano pong pinag-uusapan ninyo? Maria po, maraming bagay sa mundo ang mahirap talagang intindihin. Ang masasabi ko lang sa'yo, lawakan mo yung pag-iintindi mo. Sa palagay ko, may dahilan kung bakit nagtagpo ang landas natin ng pamilyang ito. Naguguluhan na po talaga ako, Lo. Mauunawaan ko naman po yan kung ipapaliwanag nyo sa akin. Ayoko lang na may iniisip akong bagay na magpapawala sa akin sa focus. Kung mamarapatin po ninyo, Lolo, ako na lang ang bahalang magpaliwanag kay Maria. Mabuti pa nga, Lira. Hihingalin lang ako magpaliwanag sa batang yan dahil napakaraming tanong yan. O siya, magpapahinga muna ako, ano? Ay, sige ho, Manong Sebio. Kami nang bahalang mag-asikaso rito. Huwag kayong mag-alala. Maingat naman kami ho, lalo na sa paghahanda ng pagkain. Walang problema yon, Pilar. May pangontra naman ako sa inyo. Gayun din yung aking apo. Yun nga palang nahuli kong usa. Kakatayin ko muna nang may saayos na natin at magtagal na sariwa. Maigi pa nga, Tahing. Kukuha din ako ng karne dun sa gagawin kong sahog sa pagkain ng maglolo. Habang ako naman ay niyakag ni Lira sa labas ng bahay. May tambayan nga po pala sa gilid ng bahay na yon. Nasa gitna yon ng taniman. May simpleng upuan na gawa sa slab na kahoy at may maliit ding lamesa doon na gawa naman sa pinagpatong-patong na malalaking gulong. At ang ibabaw noon ay kahoy din. At bago nagpaliwanag, tinitigan pa ako ni Lira sa mga mata. Doon ay napasinghap ako nang makitang baliktad ang refleksyon ko sa itim ng mga mata niya. Isang bagay lang ang pumasok sa isip ko. Ang isa sa palatandaan na sinasabi ni Lolo sa akin kapag aswang ang kaharap ko. Natakpan ko ang sariling bibig dahil sa gulat at kasabay noon ay napaatras ako. Mukhang may ideya ka na. Natakot ka ba? Totoo ba? Bakit mukha ka lang normal na tao?
Tsaka, anong ginagawa nyo dito? Balak nyo bang kainin ng mga tao dito o sakupin? Bakit hindi kayo natatakot kay Lolo? Ilang aswang na din kasi ang sinasabi niyang napatay niya noon eh. Tama nga si Lolo Sebio. Napakarami mong tanong. Ano bang gusto mong unahin ko sagutin sa mga yan, ha? Lahat. Ibig ko sabihin, ipaliwanag mo kasi sa akin. Hindi nyo naman ginayuma si Lolo, di ba? Tanong ulit? Sagutin mo na lang kasi. Di, no. Kung may panggayuma man kami, ikaw ang unang maapektuhan nun kasi ikaw ang unang bumungad sa amin. Matalino lang talaga ang lolo mo at malakas ang pakiramdam para malaman niyang hindi kami masasamang uri ng aswang. Pero hindi mo pa rin sinasagot yung mga tanong ko, Lira. Nasagot ko na, yun lang ang sagot sa lahat ng tanong mo. Siguro kaya mukha kaming tao kasi tao naman kami na nagwawangi sa aswang lang kapag naisin namin. Nilalang kami na tulad ninyo. Bakit ganyan ka kumilos? Parang lalaki at parang... Ay, wag na nga lang. Sige na, ituloy mo. Gusto kong marinig. Wala, sige na, papasok na ako. Tutulungan ko lang yung mama mo sa kusina. Dito ka na lang muna. Kaya na ni mama yun. Panis lang sa kanya ang simpleng pag-aasikaso ng hapunan. Hindi naman porket kaya niya, hahayaan mo na lang. Maswerte ka nga, Lira. May nanay ka eh. Dapat inaalagaan mo siya. Malakas ang nanay. Kahit gustuhin kong alagaan siya, nagagalit pa yun. Kasi hindi pa naman daw sa baldado. Kaligayahan niyang alagaan kami ni Itay. At ngayon, sigurado ako na idadagdag niya sa listahan ng aalagaan niya kayong maglolo habang nandito kami. Bakit hindi mo siya tawaging Nanay Pilar? Ha? Bakit pa naman gagawin yun? Tsaka nakakahiya, no? Malay mo, maging nanay mo na rin siya balang araw. Ano bang sinasabi mo, Lira? Simple lang ang ibig kong sabihin. Halika, maupo ka muna kasi rito. Gusto mo, hilutin ko yung ulo mo para lumamig-lamig naman yan. Kaka rito. Teka, ano bang ginagawa mo, Lira? Kinikilala ka pa. May hindi pa kasi tayo na pag-usapan kanina. May gusto lang akong kumpirmahin. Itanong mo na lang sa akin para masagot ko na agad. Tsaka para magawa ko na yung gusto kong gawin. Iniiwasan mo ba ako? Yun na yung tanong mo? Hindi pa. Para kasing dumistansya ka na simula nung nalaman mo kung ano ko eh. Hindi naman sa ganun. Gusto ko nga tumulong magluto eh. Tsaka mas gusto kong makasama at makilala muna si Nanay Pilar. Yung lawak ng ngiti ni Lira noon, halos umabot sa mata niya ang guhit ng labi niya. Parang may kung anong kuminang din sa mga mata niya noon. Hindi ko pa naunawaan kung bakit gano'n ang reaksyon niya. At ang nais ko lang naman talaga, makilala si Nanay Pilar dahil sabik nga ako sa nanay at mga magulang. Hindi ko naman nakalain na iba ang naging dating nun sa kanya. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nabigyan ko siya ng pag-asa tungkol sa isang bagay. Unti-unti ay nakasanayan ko ang presensya ng pamilyang nakituloy sa amin. Tama naman si Lolo, mabubuti silang tao. At tama po, tao nga ang tingin ko sa kanila. Dahil yon ang nakikita ko. Gayunpaman, hindi naging madali ang paninirahan nila Lira sa amin. Sa loob ng isang linggo, hindi iisang beses na may nabalitaan kaming nangangamatay na alagang hayop ng mga nasa baryo. Umaakyat ang ibang may-ari sa amin dahil doon daw nakita ng isang witness na papunta yung salarin habang tumatakbo. Lo, pagtatakpan niyo po talaga sila palagi sa mga taga-baryo? Paano kung may mahuling isa sa kanila minsan? Wala mahuhuli sa kanila, Apo. Literal na mabilis at mas maliksi silang kumilos kumpara sa ating mga tao. Saka nangako naman silang hayop lang yung kakainin nila. Ho? Ibig sabihin, alam niyo po yung ginagawa nila sa baryo? Hindi natin maibibigay ang pangangailangan nila sa karne kahit 3 beses sa isang linggo. Basta't ang importante, nag-iiwan naman sila ng kapalit sa napeperwisyo nila. Pwedeng mamili na lang sila ulit.
Kapalit po? Abay, oo. Nag-iiwan sila ng ilang gramong ginto bilang pasasalamat. Bakit hindi na lang ho sila mga aso sa gubat? Mas ligtas pa dun. Hindi kasi basta napapalitan yung mga hayop sa gubat. Lalo na yung mga kinakain nila. Pero yung mga hayop na naaalagaan, madali lang sila magparami. Talagang sineryoso nyo na ho ang pagtulong sa kanila, Lolo ah. Tiwala ho talaga kayo sa kanila, no? Mga mabuti kasi silang nilalang. Isa pa, nasisiguro ko malaki yung maitutulong nila sa kasalukuyang problema ng baryong ito. Alam nyo na po ba yung dahilan kung bakit sila nandito, Lo? May sarili naman silang mundo, di ba? Ang alam ko, tumakas sila. Hindi naman daw sila mga aswang talaga. Hinawaan lamang. Kaya ang gusto nila, mabuhay na lang na parang dati. Tahimik at malayo sa mabangis na mundong ginagalaw nila ng ilang taon. Hindi kaya sila isumpa ng mga taga-baryo kapag nalaman ng mga aswang sila, Lo? Baka pati ho tayo madamay niyan. Kahit papaano, maraming ang taga rito na nakakakilala sa akin. Alam nilang hindi ko magagawang kupkupin yung masasamang nilalang. Tinutuon ni Lolo ang pagtulong sa pamilya ni Nalira. Hindi niya na sila pinaalis dahil nagkasundo silang susugpuin ang tinatawag ng mga taga-baryong Lakandilim. Wala kasing mortal na makalapit doon kahit si Lolo pa. Doon naman papasok ang kakayahan ni Nalira dahil parehas na alagad ng dilim. May kakayahan silang mahawakan at makita ang nasabing nilalang. Kaya naman magsasanib puwersa daw sila para mapalayas yon. O di naman kaya, kapag nagmatigas ay papatayin na nila ng tuluyan. Lolo, nag-aalala po ako sa inyo eh. Kaya nyo pa po ba? Di ba matagal nyo nang hininto yung pagiging santigwar? Tapos nag-focus na lang kayo sa pagiging albularyo. Dahil hinihingi yun ng pagkakataon na po. Hinihingi ng baryong ito yung tulong ko. Kaya siguro'y hinila din nila yung pa ako patungo dito. Abay, kung hindi ako kikilos, baka sa susunod na henerasyon, wala nang kababaihang maiwan dito at inasawan na lahat ng mga manyak na laman lupang yon. Inasawa po, Lolo? Sino po bang nagsabi ng detalyeng yan sa inyo? Yung mga tao din dito. Yun daw yung pakiramdam nila eh. Lahat kasi ng kadalagahan dito nawawala. Ang sabi kapag nagkaroon ng buwan ng dalaw, saka nawawala. Sa palagay nyo, pag-iinteresan pa ako nun, Lolo? Di ho ba buntis na ako? Aba Maria, huwag mo minamalit yung kamanyakan ng ganun nila lang. Dinaigpan niya yung mga adik at rapist dito sa mundo natin. Hanggat nireregla ka at babae ka, siguradong wala kang kawala sa gaya nila. Pasensya na. Maistorbo ko muna kayong maglolo, ano. May isang binatilyo kasing dumating at hinahanap kayo. Nagbabantang magwawala kapag hindi humarap sa kanya itong si Maria. Ano ka mo? Abay, sino ba yan? Teka lang, Polo. Lalabasin ko na lang ho muna. Mabuti pa nga. Ang gusto ko'y kalmado siya sa paglabas ko, ha? Maria! Sinasabi ko na nga ba na nandito kayo? Halika na. Sumama ka na sa akin. Kinukulong ka ba ng lolo mo dito, ha? Para hindi na tayo makapagkita at mabuo ang pamilya natin. Karding? Paano mo ko nahanap? Hindi na mahalaga yon. Basta't sasama ka sa akin. Uuwi na tayo. Doon muna tayo kila nanay. Tapos dadalhin kita sa Maynila. Doon sa bahay ng ate ko. Habang ako, magtatrabaho. Ipipisan mo ko sa mga kamag-anak mo? Hindi pwede. Ayoko. Aba, wala kang choice. Yan lang ang kaya kong ibigay sa'yo ngayon eh. Hindi ba sabi mo, gusto mo, buo ang magiging pamilya mo dahil wala ka nun? O ito na, ibinibigay ko na sa'yo. Nagbago na ang isip ko, Karding. Ayoko nang sumama sa'yo. Ha? Bakit naman? Halika na. Akong bahala sa inyo ng anak natin. Hindi mo ba siya narinig? Ayaw niya raw. Bakit mo ba siya pinipilit? O sino naman to? Bakit boses babae ka pare? Ano, bakla ka ba?
Bakla? Mas malakas yan sa suntok ng bakla pero hindi ako bakla para lang sa kaalaman mo, pare. Lira, bakit mo ginawa yun? Ayun at dumudugo ang ilong niya. Nauna siya mga insulto, Nay. Bagay lang yan sa kanya. Tarantado kang tomboy ka? Ang lakas mo manuntok ah. Gusto mo one-on-one tayo eh. Madaya ka. Hindi ako nakahanda nun. Karding ano ba? Isip bata ka pa rin talaga eh. Umuwi ka na nga. Aba, hindi ako uuwi nang hindi ka kasama, Maria. Ipaglalaban ko ang karapatan ko sa anak natin. Eh di ilaban mo. Basta't ang sinasabi ko sa'yo, hindi na ako sasama sa'yo. May karapatan ako sa'yo. Akin ka na, Maria. Akin ka na. Pakakasalan kita kung yan ang hiling mo. Bukas na bukas din. Ikaw palang bakla eh. Minamanipula mo ang isip ni Maria sa kakapangako ng kung ano-ano. Alam na alam mo kung anong gusto niya marinig eh, no? Bakit ka ba nakikisali dito, ha? Sino ba to, Maria? Bakit may kasama kayong ibang pamilya sa bahay nyo? Wala ka nang pakialam doon, Karding. At kung gusto mo akong pakasalan, patunayan mo muna sa akin na responsable kang tao. Eh, yun lang ba? Pwede, sige. Dito muna ako sa inyo tutuloy. Wala namang ibang matutuloyan dito eh. Oh, eto ko lang po. Maghanap ka ng matutulugan mo sa labas ng bahay ko. Hindi ka welcome dito sa loob dahil sa pang-aahas na ginawa mo sa akin, Karding. Ay, Lolo Sebio! Naku, mano po? Hindi na. Nang araw na pinakilaman mo yung apo ko, hindi mo na rin ako nirespeto. Sige na. Kung ano ang desisyon ni Maria, siya yung masusunod. Pero dito sa loob ng pamamahay ko, hindi pwede. Ay, wala akong problema. Patutunayan ko sa inyo na karapat-dapat ako sa apo nyo. Pilit kong tinatansya noon ang sinseridad sa mga kilos at salita ni Karding. Pero sadyang malikot ang mga mata niya. May pagkakataon na para siyang sincere, pero may mga pagkakataon din namang hindi. Totoo ang sinabi niyang ang gusto ko ay buong pamilya para sa magiging anak ko. Batid ko kasi ang hirap ng damdamin kapag walang mga magulang. Pero hindi ibig sabihin nun, magpapakatanga ako ulit at hahayaan siyang gamitin ang kahinaan kong yon para manipulahin na naman ako. At nang gabing yon, hindi na nga umuwi pa si Karding. Sa labas siya ng bahay natulog doon sa tambayan. Malapad naman ang upuan doon kaya kasyang-kasya siya. Ikinabit niya lang ang kulambo sa mga sanga ng puno para hindi siya pasukin ng insekto at lamukin. Wala ni kahit ano. Walang unan at wala ding kumot. O ano? Naawa ka ba sa kanya, apo? Eh hindi naman polo pero bibigyan ko po siya ng unan at kumot doon mamaya. Sa tingin ko, nakaisip na yan lalaking yan. Bakit niyo po ko hinayaang magdesisyon, Lolo? Pwede naman kayong kumontra sa sinabi ko kanina, di ba? Magkakaanak ka na, apo. Mahalaga ang bawat desisyon na gagawin mo. Hindi mo malalaman ang halaga nun kung palagi kitang kukontrolin o di naman kaya pangungunahan. Saka wala naman akong nakita mali sa sinabi mo. Namangha pa nga ako sa'yo dahil hindi ka basta dadala sa matatamis na salita. Paano ho kung maging mabuti siya at makapasa sa mga pagsubok ko? Sasama ho ba ako sa kanya? Nasa sa'yo yan. Ang masasabi ko lang, hindi mo makikita ang tunay na kulay na isang tao kung hindi mo makakasama sa iisang bahay. Paano nga ho, Lolo? Ayaw niyo naman siyang papasukin dito. Tsaka mukhang nanliligaw pa lang ho siya eh. Siguradong lahat ng kabutihan ipapakita niya sa akin ngayon. Matalino kang bata, ano? Saan mo ba nalaman yan? Naisip ko lang ho. Nakikita ko din kasi sa mga kaibigan ko noon. Kapag nililigawan sila, laging kinikilig. Tapos no sinagot na nila, wala na. Puro na lang sila reklamo. Biglang naging sakit na ng ulo yung dating nagpapakilig sa kanila. Marami ka pa matututunan na po. O sige na, matutulog na ako ha. Ikaw na bahala dyan. O sige po, Lolo. Susunod na din po ako doon.
Pinakatitigan ko pa si Karding habang tila batang nilalamig sa labas. Marahas akong napabuntong hininga at may parte ng isip ko ang gustong pagsisihan ang naging desisyon ko. Sa paglipas ng ilang araw, bigla ay nawala ang kagustuhan kong panagutan ako ng lalaking nakabuntis sa akin. Para akong nauntog, lalo na sa tuwing maiisip ko yung sinabi niya nung yayain ko siyang humarap kay Lolo. Kumuha ako ng kumot at isang unan. Nilabas ko yon kay Karding at iniabot lang. Papasok na sana ako nang bigla niyang hawakan ng kamay ko at pigilan. Napakunot noo ako nang makitang parang naluluha siya. Patawarin mo ako kung naduwag ako, Maria. Nakaisip lang ako ng malaking pagkukulang ko nung nawala na kayo sa baryo. Para akong mababaliw nun. Sana bigyan mo ko ng pagkakataong makabawi sa inyo ng anak natin. Pero hindi naman tayo magkasintahan, Karding. Wala kang pagkukulang sa akin dahil ginusto ko din to. Pero kung gusto mong bumawi, wag lang desisyon ko yung hintayin mo. Mas mataas ang tsansa na hihingiin ko yung komento ni Lolo Sebio. Pero bakit? Ang akala ko ba sabi mo, dapat magkaroon tayo ng sarili nating desisyon. Hindi na ngayon. Simula nang mapagtanto kong mas ikakabuti ko yung pakikinig sa lolo ko. Bitawan mo na nga ako, Karding. Sa pilitan kong binawi ang kamay ko kahit ramdam kong ayaw niya pa yung bitawan. Walang lingon-lingon ko na siyang iniwanan. Papasok na sana ako nang may mapansin akong kakaibang galaw sa di kalayuan. Akala ko nung una, sanhi lang yon ng anino ng mga puno dahil humangin. Pero halos manlaki ang ulo ko nang mapansing saliwa yung kilos sa galaw ng mga dahon ng puno. Malayo-layo pa ako nun sa pintuan ay nilingon ko si Karding, pero tumalikod siya at nagtaklubong. Nang umabot sa anino ko ang dilim na nanggagaling sa anino ng puno, hindi na ako nakagalaw. At kahit anong pilit ko, hindi ko magawa. Para akong literal na itinulos sa kinatatayuan. Kasunod nun ay nanigas na ang buo kong katawan, maging ang pangako, dahil hindi ako makabigkas ng kahit ano. Nang sandaling yon, bigla na lang ding nanikip at bumigat ang puson ko. Kumirot yun ng matindi at nanatili ang sigaw ko sa aking isip. Napapikit na lang ako noon at tahimik na nagdasal. Nang mapadilat ako ulit ay nakita ko si Lira na nag-aalala ang muka. Nasaksihan ko noon kung gaano kabilis siyang nagbagong anyo at pumagitna sa pagitan namin ng aninong nakakapit sa anino ko. Lintik! Maria! Maria! Pwisit! Hayop kang hunyango ka. Sa oras na makita ko kung nasan ka, mata mo lang ang walang latay. Ang tiyan ko! Ang baby ko, Lira! Ang anak ko! Halika, nandito ako Huwag ka mag-alala. Ano yun? Maria? Maria! Diyos ko, anong nangyayari? Bakit? May dugo! May dugo sa hita niya! Pwede ba huwag kang sumigaw? Lalo mo lang siyang tinatakot Hindi! Ang anak ko! Ano ba kasi nangyari, ha? Okay pa naman siya kanina. Ikaw tong nandito sa labas at kasama niya. Hindi mo nakita kung ano nangyari? Teka, ano sigaw yun? Narinig ko din si Maria. Apo, Maria Joseph, ano nangyari? Halika dito. Buhatin niyo siya at ipasok sa loob ng bahay. Bilisan niyo! Ikaw nang bumuhat sa kanya, Karding. Bilisan mo! Talaga akong bubuhat. Hindi mo naman siya kaya. Ang bigat mo, Maria. Lintik, ako na nga! Kumapit ka lang ng maigi. Ang sakit! Ang sakit-sakit, Lira! Oo, alam ko. Ikalma mong sarili mo, Ilalapag na kita. Dito ka lang pakiusap. Hindi ko kaya, Maria. Patawad. Masyadong maamoy ang dugo para sa akin. Sana naiintindihan mo. Saka ko lang naunawaan at naalala kung ano siya nang makita ko kung ilang beses siyang napalunok.
Maging sina Nanay Pilar at Tatay Tahing ay ganon ang naging reaksyon. Sabay-sabay silang umalis noon. Wala namang naging reaksyon si Lolo sa nakitang ginawi ng pamilya. Sa halip ay inuna niya akong asikasuhin. Kinapa niya ang puson ko noon at saka siya pumikit. Maya-maya pa, may binabanggit na siyang orasyon. At unti-unti ay kumalma ang pagkirot ng puson ko. Hanggang sa tuluyan na yung mawala. Habang si Karding noon, palakad-lakad sa gilid ko. Bakas sa mukha ang pag-aalala, pero wala akong maramdamang kahit ano para sa kanya. Ang isip ko noon, nasa pamilya ni Lira. Sa kung anong dahilan ay kinakabahan ako. Baka kasi bigla na lang silang umalis at hindi na bumalik. Maayos na yung lagay niya. Makakalabas ka na ng bahay ko, Karding. Maraming salamat ho, Lolo Sebio. Bakit ba hindi mo nakita yung pangyayari? Tulog ka na ba? Oo, ang alam ko pumasok na siya ng bahay pagkabigay ng kumot at unan sa akin. Nakita mo ba siya pumasok sa loob? Hindi ho. Kung hindi kanya inaalalang walang kumot at unan, marahil hindi siya napahamak. Pasensya na ho, Lolo. Maayos naman ho ako doon. Sana hindi ka na lang lumabas, Maria. Gabing-gabi na din kasi. Pasensya na't nag-alala ako sa'yo. Hayaan mo, Karding. Hindi na mauulit yun. Iho, sige na. Magpahinga ka na. Hindi na siya mapapaano lalo na't nandito na siya sa pamamahay ko. Lihim kong naikuyom ang kamao. Dismayado ako. Nagawa pa akong sisihin ng siraulo sa nangyari sa akin. At nang tingnan ako ulit ni Lolo, nakangiti na siya sa akin. Kinuha niya ang kamay ko saka yun ibinuka at pinakalma. Alam mo, Maria, hindi ka dapat na pagtuunan ng ganyang kalalang emosyon yung isang taong manhid. At wala sapat na talino para unawain yung mga bagay. Sa ngayon, hindi ka pwedeng magalit ng gusto o matuwa na sobra. Ipahinga mo lang yung katawan mo habang nagpapalakas ulit kayo ng anak mo. Kasi kapag nasobrahan ka sa emosyon, maaari kang duguin kaya mag-iingat ka, ha? Oo po, Lolo. Sina Nanay Pilar ho kaya? Saan ho sila nagpunta? Hindi naman po sila umalis ng tuluyan, di ba? Bakit naman sila aalis? Nandyan sila at nagpapakalma. Sigurado akong babalik din yung mga yon. Hindi madaling labanan ng tukso. Lalo na kung sikmura yung kumakalam. Pero huwag ka mag-alala. Alam ko matitiis nila dahil mabubuti silang mga nilalang. Tumango ako at kalmadong naniwala kay Lolo. Umaasa din ako na ganun nga ang mangyayari. Nakatulog naman ako agad. At paggising ko kinabukasan, nakangiting mukha ni Lira ang bumungad sa akin. Parang tumalon sa tuwa ang puso ko pagkakita sa kanya. At halos mapabalikwas ako ng bangon kung hindi niya lang ako pinigilan. Akala ko hindi na kayo uuwi eh. Nandito na kami. Hetong almusal mo. Maupo ka ng dahan-dahan at ako nang magsusubo sa'yo. Wag na, kaya ko naman Lira. Basta ako na. Nga ka na lang at ngumuya. May gatas din ng baka rito. Makakatulong to sa pagpapalakas mo. Maraming salamat talaga ha. Teka. Ano yan? Bakit may sugat ka sa leeg? Ang haba ah. Huwag mong isipin yan. Malayo yan sa bituka. Tsaka gagaling din naman yan agad. Ano ba kasing nangyari dyan? Kinailangan ko sakta ng sarili ko kahapon para bumalik ako sa wisyo. Kahit kasi may proteksyon ng anak mo laban sa amin, nung dinugo ka, halos mabaliw ako. Kaya yan, sinaktan ko sarili ko. Diyos ko naman Lira. Pasensya na ha. Tapos, ikaw pa yung bumuhat sa akin kagabi. Ayos lang, tapos na yun. Ubusin mo na tong pagkain mo para malinisan ko na din ang katawan mo. Aha? Sabi ni Lolo Sebio, bawal ka daw munang tumayo ng matagal. Kaya ako nang maglilinis sa'yo.
Huwag ka mag-alala. Kung anong meron ka, meron din ako. Pero Natatakot ka ba sa akin? hindi naman sa ganun. Ano lang, hindi lang ako komportable. Gusto mo ba tawagin ko na lang si Carding para siya nang gumawa nun sa'yo? Ha? Hindi no. Ano ka ba naman? Si Nanay Pilar na lang. Mahina ang kontrol ni nanay lalo na sa amoy ng sanggol. Kaya nga madalas lumalayo siya sa'yo eh. Tapos gusto mo pang magpalinis sa kanya? Ganun ba? Tapos ako, panay ang dikit ko sa kanya. Sabihin mo, pasensya na ha. Oo, sige. Ikaw na lang maglinis sa akin, Lira. Sige, kukuha lang ako ng tubig at bimpo. Maria, Tito, nandito ako sa bintana. Good morning. Kamusta ang pakiramdam mo? Okay na ako. Maghihilamos lang ako. Tsaka umalis ka nga dyan. Paghihilamos ka sa higaan? Wala ka ng pakialam doon. Sinabi ko di ba umalis ka na dyan? Ibaba mo nga yung bintana. Mamaya na. Namimiss kita eh. At saka, nakita ko naman na yan. Ano pang itatago mo sa akin? Hindi porket nakita mo na may karapatan ka ng tingnan. Umalis ka dyan! Uy, teka muna! Huwag mo sabihing ang tomboy na yan na maglilinis sa katawan mo, Maria. Uy! Maria! Manahimik ka sabi dyan eh. Sa susunod na suntukin ko yung bunganga mo, sisiguraduhin kung hindi ka na makakapagsalita. Hoy, hindi mo pwedeng hawakan ng nobya ko. Buisit, papasok talaga ako dyan. Pwede ba, Carding? Umuwi ka na nga lang sa inyo kung hindi ka mananahimik. Pero Maria, bigyan mo naman ako ng pride. May gusto sa'yo ang tomboy na yan. Kaya sinasamantala niya ang pagkakaroon niya ng katawan ng babae. Huwag ka naman pumayag. Gagamitin niya lang yan laban sa akin. Para mo naman din akong iniputan sa ulo niyan eh. Hoy, Maria! Hoy, ano bang pinagsasasabi mo laban sa anak ko ha? Baka gusto mong hindi ka na makauwi ng kumpleto ang katawan. Laitin mo na kami ng asawa ko. Huwag lang si Lira, naiintindihan mo? Hindi mo pa siya kilala. Ang anak niyo yung pagsabihan niyo, huwag niyang hinahawakan at pinapakialaman ng nobya ko. Alam mo, hindi mo pa siya nobya. At katawan ni Maria yon. Siya ang masusunod kung kanino niya gustong pahawakan. Huwag ka dapat makialam doon, iho. Kaya naman ho pala lumaking bastos din yung anak niyo eh. Konsentidor ho pala kayo. Carding, kung hindi mo kayang respetuhin yung mga taong nagmamalasakit sa mag-ina mo, maluwag ang daan para umalis sa lugar na to. Hindi ko kailangan ng lalaki dito na mas babae pa sa inahing manok kung pumutak. Wala na akong narinig na tugunon mula kay Carding. Dahil napokus sa komosyon sa labas ang isip ko, hindi ko na malayang nasa bandang dibdib ko na si Lira noon at doon pinapadaan ang malinis na tuwalya. Nang tingnan ko siya ay parang malamlam ang mga mata niya. Kita ko ang matinding pagpipigil sa mukha niya. Tumighim ako at sinubukang kunin ng towel para ako nang magpatuloy noon. Hindi naman siya kumontra at parang nakahinga pa nga ng maluwag. Maging siya ay tumikim at tumalikod na sa akin para kuhaan ako ng damit na pamalit. Okay ka lang ba, Lira? Hindi. Pasensya ka na kay Carding ah. Hindi siyang gumugulo sa isip ko, Maria. Wala akong panahong intindihin ang pagiging isip bata ng lalaking yan. Kung ganun, anong problema? Itong damdamin ko na hindi ko mapigilan. Nagsiselos ako kahit wala naman akong karapatan. Nagsiselos ka? Sino naman at kanino? Ikaw! At ang damuhong yan. Hindi pa ba halata, Maria? Pero, Lira, parehas tayong babae. Hindi ako babae, Maria. Lalaki ako. Lira, hindi naman porket gusto mong maging lalaki, lalaki ka na talaga. Babae ang katawan mo. Hindi mo naiintindihan eh. Totoong sinabi ko, lalaki talaga ako. Ang katawang to, hindi ko to pag-aari. Ano? Ano ba sinasabi mo? Isa akong kaluluwa ng pinakamalakas na aswang. Ang tunay na prinsipe ng aming lahi.
Pero yung kapatid ko sa labas, patraidor akong pinatay at tinago ang kaluluwa ko sa isang kulungan na selyado ng 1,000 orasyon. Ako nakatakdang ikasal kay Lira, pero hindi niya matanggap ang pagkawala ko at ang kapatid kong yun ang papalit sa pwesto ko at siyang pakakasalan niya. Nagpakamatay siya. Hindi. Ibig sabihin, patay na si Lira? Ang totoong Lira, oo. Pero paano kang napunta dyan at anong tunay mong pangalan? Ako si Yael at kaya ako narito. Yun ay dahil sa pinaghalong sikap ni Nanay Pilar at Itay Tahing na mapalaya ako gamit ang napakalakas na orasyon galing sa ermitanyo. Ginamit nila ang katawan ni Lira dahil gusto nilang mabuhay siyang muli kahit sa ibang katauhan na. Hindi kasi basta makakalaya ang pisikal kong katawan dahil nasa pinakamalalim yung bahagi ng karagatan. Sinadya akong ihulog dun, nidulaan, para tuluyan na akong hindi mabuhay. Ang di niya alam, nakalaya na ako. Kaya hindi totoo ang medalyon, Maria. Ang totoo, mas higit pa dun ang ibinigay sa akin ng matandang ermitanyo. Kalayaan. Totoo ba ang lahat ng to, Lira? Ibig ko sabihin, Yael? Maraming salamat, Maria. Ikaw ang unang tumawag sa akin sa tunay kong pangalan. Maraming salamat. Totoo ang lahat ng to. Nagaganap sa mundo namin ang mga ganitong bagay pero hindi ka panipaniwala dito sa inyo. Naiintindihan ko yun. Pasensya na sa mga nangyari sa inyo ni Lira, Yael. Ang mahalaga ngayon, iisa na kayong dalawa. Matagal na yung nangyari. Sa haba ng taon na nakakulong lang ako, paglabas ko napakarami nang nagbago. Minahal ko si Lira pero hindi kasing tindi ng nararamdaman ko para sa iyo, Maria. Halos masamid ako noon. Hindi ko naman akalaing magtatapat si Lira sa akin. Ramdam ko ang pagkagusto niya pero hindi ko yun masyadong iniisip. Lalo pa at akala ko ay parehas kaming babae. Kung sa pisikal na anyo, babae naman talaga kaming dalawa. Pero ngayon na naipaliwanag niya na sa akin ang lahat, mas naunawaan ko na hindi madali ang sitwasyon niya. Pero nagagawa niya yung pag-aanin. Para akong nasa roller coaster ride nun. Kabado dahil sa kaguluhan sa labas. Tensyonado din dahil hindi ko alam kung ano ang isasagot kay Lira. Kaya hindi na ako umimik. Ang hindi ko alam, may dahilan kung bakit na siya nagtapat sa akin. Ano po, Lo? Pero... Pagkatapos kasi na nangyari sa iyo kagabi, nagkasundo kaming paagahin na lang yung pagkilos. Nagawa niya ito sa iyo ngayon. Siguradong sa susunod na maaktuhan ka niya, tuluyan ka na mawawala. At yun yung hindi namin mapapayagan na po. Pero kaya niyo na ho ba? Hindi po ba't naghahanda pa lang kayo? Nangangalahati naman na ako, Apo. Sa palagay ko, sasapat na yon lalo na't katulong ko naman yung pamilya ni Tahing sa gagawing pagpapalis sa malignong yon. Kapag nagmatigas siya, mapipilitan kami makipagtagisan ng lakas sa kanya. Pero Lolo, kinakabahan po ako sa gagawin niyo. Magtiwala ka lang at magdasal, Apo. Pinorotektahan ko na yung palibot ng bahay. Huwag ka na lalabas, ha? Si Carding ho ba? Pinaalis niyo na? Hindi siya umalis. Humingi lang siya ng tawad kina Tahing. At pinatawad naman. Nandun lang naman siya sa labas. At maigi na din at meron kang bantay. Oo, sige po Lolo. Magpapahinga na lang ako dito habang nagdadasal para sa kaligtasan niyo. Mag-iingat po kayo ha. Bumalik kayo ng ligtas lahat. Kakabaka ba man ay nagtiwala ako sa kakayahan nila. At sa Diyos na din para gabayan sila. Kaipokrituhan mang matatawag. Pero maging ang pamilyang aswang ay ihihingi ko ng gabay sa Diyos. Sinunod ko ang nais ng puso ko. At dahil ramdam ko na karapat dapat silang protektahan. Gabi naman ang lumakad sila at hindi na nagpaalam sa akin si Lira. Hindi niya ako pinuntahan sa kwarto namin ni Lolo. Sumama ang loob ko pero wala naman akong magagawa.
At hindi pa man nagtatagal na wala sina Lolo, nakarinig na ako ng mga katok sa bintana ko. Maria, gising ka pa ba? Alam kong gising ka pa. Dalawa lang tayong naririto ngayon. Pwede mo akong papasukin kung gusto mo. Maria! Maria! Ano ba, Karding? Gusto ko na magpahinga. Matulog ka na din dyan. Ay, ikaw naman. Masyado kang seryoso sa buhay. Sige na, papasukin mo na ako. Makakapag-usap tayo ng maayos. Kung gusto mo, pwede na tayo magtanan ngayon din. Ayoko. Wala akong gustong gawin kasama ka. Bakit pa pala ako nandito? Kung ganyan ang plano mo. Gusto mo lang ba akong pahirapan, ha? Ikaw naman ang may gusto niyan, Karding, di ba? Ikaw ang nagpilit at nagsabing babawi ka. Loko-loko ka pala eh. Nangako kang bibigyan mo ako ng chance kapag napatunayan kung karapat dapat ako. At pinapatunayan mo lang ngayon na hindi ka karapat dapat. Kung gusto mong umalis na, umalis ka na. Ano? Hoy, buksan mo to! Buksan mo! Maria! Tigilan mo na nga ako, Karding. Abay, lintik ka? Hindi mo ba alam kung gaano kalaki ang nawawala sa akin dahil sa ginagawa mong to, ha? Pagkakataon ko na sana makapunta ng Maynila kung sumama ka lang sana. Matagal na tayong nakaalis. Pero ang hilig mong mag-inarte. Ngayon, sasama ka sa akin sa ayaw mo't sa gusto. Hindi naman sumasakit ang puson ko pero nang makaramdam ako ng labis na takot, bigla na naman yung kumirot at bumigat. Sumakit din ang ulo ko noon. Marahil ay sanhi yun ng stress na nangyayari sa akin. Ano bang ginagawa mo, Karding? Tigilan mo na nga yan. Lalo lang ako mapapahamak sa ginagawa mo eh. Ipapahamak mo na rin lang ako. Isasama na kita sa paglubog ko. Hindi ko alam kung ano pang ayaw mo. Susuportahan ng pamilya ko ang batang nasa tiyan mo paglabas niyan. Wala na tayong iisipin dahil kukunin na yan nila ate. At sila ang magpapalaki. Pero ito ka, nag-iinarte. Siraulo ka yata, Karding eh. Wala ka na sa katinoan mo. Pagbibili mo ang sarili mong anak, hindi ako papahig na makuha niyo ang anak ko. Ni hiram, hindi niyo matitikman. Talaga? Di tignan natin kung hanggang saan ang tibay mo. Hindi pa nakontento si Karding sa bintana. Matibay kasi ang lock noon at hindi basta nasisira. Kaya sa pintuan na siya nagtungo. Rinig kong pinagsisipa niya yon. Ako naman ang sandaling yon, naghahanap na ng daanan palabas. Paika-ika kong tinungo ang bintana at dahan-dahan yung binuksan. Nanginginig ang buo kong katawan at umiiyak na din ako sa takot. Wala akong magiging laban kay Karding, kaya kailangan kong iligtas ang sarili ko. Bago pa masira ni Karding ang pintuan, nakatawid na ako sa bintana. Napasubsob pa ako sa lapag dahil sa matinding pananakit ng puson. Dali-dali akong tumayo at pilit na lumayo mula sa bahay. Nawala na sa isip ko noon ang tungkol kay Lakandilim. Ang tanging alam ko, gusto kong makaligtas mula sa masamang binabalak ni Karding. Maria! Mahal ko! Narito na ako! Magkakasama na tayo sa wakas at wala nang hadlang. Maria! Mahal ko! Anong ginagawa mo dyan sa labas? Bakit ka tumatakbo palayo sa akin? Akala ko ba gusto mong mabuo tayo? Sumama ka na sa akin para mapadalahan na ako ni ate ng pera papunta Maynila. Ikaw lang ang kulang eh. Maria! Bitawan mo ako, Karding! Maawa ka naman sa amin ng anak mo! Kung hindi mo sana ako pinahirapan, di hindi na tayo abot sa ganito, Maria. Binibigyan ka na nga ng pabor. Ayaw mo pang tanggapin? Nakalimutan ko kasing sabik sa anak ang ate ko. Una pa lang sana, natapos na ang problema at natulungan pa natin ang isa't isa, hindi ba? Bitawan mo na ako! Nahihirapan na ako! Nahihirapan na ako huminga! Ayaw mong matulog, ha? Ito, pampatulog!
Ayaw mo pa din, ha? Ano nangyari? Bakit? Bakit hindi ko maigalawang kamay ko? Sa nanghihina kong pakiramdam, nakita ko pa kung paanong tila may kumontrol kay Karding sa tangka nitong pananakit sa akin. Manhid na ang mukha ko noon dahil sa unang suntok na tinamo. Gusto ko nang bumigay at mawala ng malay, pero lumalaban ang isip ko para sa kaligtasan namin ng anak ko. Maria! Apo! Hayop ka, lalaki ka! Ako na ang bahala sa lalaki niyo, Mansebio. Si Maria na lang po ang asikasuhin niyo. Lira, anak. Okay ka ba dyan? Kontrolado ko na siya, Tay. Sige lang ho. Huwag niyong pakakawalan ng animal na yan. Akong gugulpi dyan, mamaya. Saka ako ipapakain sa mga asong ligaw sa gubat. Anong ginagawa niyo? Ha? Lahi kayo ng mga demonyo! Pakawalan niyo ako! Alisin niyo kung ano man ang nilagay niyo sa kamay ko! Ano, Lakandilim? Gusto mo bang subukang umasawa naman ng lalaki, ha? Matutuwa ka sa isang yan. Gawin mong laruan sa mundo mo bago kita palayain. Aba, paayag siya. Paano ba yan, paring Karding? Mukhang mas malayo pa sa Manila ang destinasyon mo, ah. Magpaalam ka na sa mundong to. Hindi! Anong klase kalimaw yan? Bitaw! Bitawan mo ako! Ayoko sumama sa'yo! Hindi ako sasama sa'yo! Tulong! Tulungan niyo ako! Maria, maawa ka! Tatay ako ng anak natin! Hanapin niya ako paglaki niya! Paano na ang pamilya natin? Maria! Sa nanlalabo kong paningin ay naaninag ko pa si Karding na bitbit ng isang malaking kamay. Mabalahibo yon na nang tingnan ko ang kabuuan ay parang isang malaking unggoy na may mahabang mga braso. Unggoy na hindi maitatangging mabagsik dahil sa mahabang pangil na nakalabas sa malalaki niyang bunganga. Nag-usap na tayo. Hindi ka na babalik dito dahil kung hindi, sisiguruhin naming ang mga tao mismong papatay sa'yo ng paunti-unti. Naintindihan mo ba, Lakandilim? Sige, bumalik ka na sa pinanggalingan mo at huwag ka nang tatawid pa. Doon ka na maghanap ng kauri mo. Gawin mong espesyal na regalo ang lalaking yan at sigurado kung pag-aagawan ka ng mga kababaihang tulad mo. Ako na munang bahala kay Maria, Mangsebio. Kailangan ka ni Lira doon para sa permanenteng pagsasara ng lagusan. O siya, sige. Kaya mo ba mag-control ng napakaraming dugo na lumalabas sa kanya? Kinakabahala ko ngayon kung buhay pa yung sanggol. Kaya ko ho ito, Mangsebio. Para sa kaligtasan ni Maria, kakayanin ko. Ako na ho ang baalang tumingin sa kalagayan ng sanggol. Sige na ho, bago pa kumalat ang liwanag. Napapikit ako dahil sa pagod. Pero malinaw kong nararamdaman si Nanay Pilar kung saan nakakandong ang katawan ko. Maya-maya pa ay may bumuhat sa akin. At base sa pamilyar niyang amoy, si Tatay Tahing yun. Nang sumayad ang likod ko sa may katigasang higaan, alam kong nasa bahay na kami. May nanginginig na kamay ang bahagyang humawak sa puson ko. Medyo matagal din yun doon. Hindi mo kailangan gawin to kung nahihirapan ka, Pilar. Maging ako hirap na hirap nang mag-control. Mula pa kaninang buhat-buhat ko siya. Lumayo ka na muna rito, Tahing. Kaya ko pa. Kailangan kong malaman kung maayos ang bata. Sa ngayon, wala akong maramdamang tibok ng puso. Anong ibig mo sabihin? Ay, kawawa namang bata. Hindi man lang nakaranas ng makakita ng liwanag. Shh! May nararamdaman ako pero mahina lang. Narito sa banda. Hindi maayos ang pwesto niya. Nagsiksik siya sa ibaba ng puson. Marahil ay nagtatago o di naman kaya ay pinoprotektahan ang sarili niya para tuluyang malaglag. Napakatalinong bata nito, Tahing. Siya nga ba? Ako, mabuting balita yan. Anong ibig sabihin ng mga dugong lumabas sa kanya? Ay, wala rin akong ideya pero ang mahalaga, ligtas ang bata.
Iwanan na natin sa hindi ko kakayaning linisin pang mga dugo niya sa katawan. Oh, halika na. Ipaalam na lang natin kay Mang Sebio ang mabuting balita. Iha, alam kong naririnig mo pa rin kami. Magpahinga ka na muna. Hindi na kami aalis. Nananakit pa din ang puson ko pero wala na akong lakas para magpakita pa ng emosyon. Gusto kong tumango o sumagot pero wala na talaga. Ang gusto ko na lang noon, makatulog na nang hindi ko na maramdaman pa ang sakit na gumagapang sa puson ko. Paikot sa balakang ko. Gayunpaman, kahit papano ay nakahinga na ako ng maluwag sa narinig na balita. Buhay at maayos ang anak ko sa kabila ng lahat. Lolo, bakit kaninang umaga ko pa hindi nakikita si Lira? Okay lang po ba siya? Hindi maganda yung kalagayan niya ngayon, Apo. Masyado maraming enerhiya na wala sa kanya. Idagdag pa yung napakaraming sugat sa katawan niya. Sanhi ng pakikipaglaban niya kay Lakandilim, mapasunod niya lang. Pero magiging maayos naman ho siya, di ba? Oo naman, Iha. Malakas si Lira. Ipinagkatiwala na natin sa mga magulang niya yung pagpapagaling sa kanya. Pero gusto ko po siyang makita, Lolo. Pakiusap po kahit saglit lang. Wag na matigas ang ulo mo, Apo. Isipin mo muna yung kalagayan ng anak mo. Konti na lang at tuluyan na din siyang bibitaw. Magpakalakas ka muna, ha? Manong Sebio, pwede kong buhatin si Maria papunta sa kwarto ni Lira. Sa palagay ko, kailangan nila ng presensya ng isa't isa habang nagpapalakas sila parehas. Ganun ba? Mukhang yun nga din yung kailangan ng batang to. O sige, dahan-dahan lang kayo. Tatay Tahing, ang dami niyo hong sugat at paano niyo ako mabubuhat? Mukhang may pilay pa ho kayo sa kaliwang kamay. Wala ito, Iha. Kayang-kayang magamot. Mamaya lang okay na din ang mga ito. Huli ka na. Doon ka muna magstay sa kwarto namin. Maaari naman kami ni Pilar na sa sala na lang muna magpahinga. Ako na lang doon. Total, nag-iisa lang naman ako Mas presko pa yung dihamak. O nga pala, Tahing. Bukas magpapatawag ako ng pulong dito sa tapat ng bahay. Napasabihan ko na rin yung mga ngaso. Ipapaalam na natin sa kanila yung paglaya ng baryong ito kay Lakandilim. Aba, siguradong maraming matutuwa at nabunutan sila ng tinik, Mang Sebio. May magpalakas din po kayo. At paniguradong sa mga susunod na araw ay babalik na kayo sa puspusang panggagamot sa mga kadalagahan na bawi natin. Nabawi niyo ho ba lahat ng nawala sa baryo, Lolo? Hindi naman namin masabi kung lahat nabawi namin na po. Pero sana nga. Kasi nasa 10 kadalagahan yung nabawi namin sa maligno. Mga wala sa sarili, bagamat hindi naman payat at hindi mukhang gutom. Kakailanganin ko ang tulong ng ibang manggagamot para maibalik sila sa hawisyo nila. Nagpahanap na din ako na makakatulong sa akin. Sobrang proud na proud ako kay Lolo noon. Siyempre, sa kanilang lahat na bukod na nagawang mapaalis ang maligno, nagawa pa akong iligtas at ang anak ko sa ikalawang pagkakataon. Nang marating ko ang kinaroroonan ni Lira, halos maiyak ako sa sobrang awa sa kanya. Puno ng sugat ang mukha niya at katawan at para yung mga bakas ng latigo. May pasa din siya sa noo at labi. Gayon din sa ibang bahagi ng katawan. At ang mas nakakabahala, ang malalim na sugat sa bandang dibdib niya. May benda lang kasi yon kaya kita ko. Tuluyang tumulo ang luha ko nang malapitan ko siya. Magkatabi na kami nun sa higaan kaya malaya kong nahahaplos ang buhok niya. Wala siyang malay, pero mukhang payapa namang natutulog. Pero hindi naman maitatanggi ng katawan niya ang sakit at hirap na dinanas. Siya ang tunay na humarap kay Lakandilim. Naging backup lang kami ng nanay niya dahil ayaw niya kaming masaktan ng gusto. Napakabuti niyang anak.
Kahit buhay niya inialay niya para sa kaligtasan ng mga taong mahal niya. Napakaswerte niyo ho sa isa't isa, Tatay Tahing. Masaya po akong maging bahagi ng pamilya ninyo. Iya, may pakiusap sana ako sa'yo. Alam ko ang lihim na pagtingin sa'yo ng aking anak. Hindi naman sa tutol ako pero may kailangan kang malaman tungkol sa pagkatao niya. Kilala ko na ho ang tunay niyang katauhan, Tatay Tahing. Siya ho si Yael, di po ba? Nabigla lang po ako nung una at hindi rin ako makapaniwala dahil parang imposible kasi. Pero kalaunan, napagtanto ko na kung kayo ho nga, totoong nabubuhay at kasama namin. Yun pa kayang katotohanan tungkol sa pagkatao ni Yael at Lirang hindi ko papaniwalaan. Tanggap ko na po siya maging sino man siya. Ay, ganun ba? Nasabi niya na pala sa'yo. Kung ganun wala na akong magagawa. Wala kaming karapatang tumutol, lalo na kung iisa naman palang damdamin ninyong dalawa. Kung ito ang kapalit ng ginawa niyang pabor, para muling mabuhay ang pisikal na katauhan ng aming anak na si Lira, maluwag naming tatanggapin. Pasensya na ho, Tatay Tahing. Alam ko pong sila ang nakatakdang ikasal. Iisa naman sila ngayon, Maria. Sigurado akong kahit tanungin ko si Lira, masaya siyang maging bahagi ka ng buhay namin. Lalo na ng buhay nila ni Yael. Ang ginaalala ko lang kung handa ka na ba sa posibleng kahihinat na ng magiging relasyon niyo kung sakali. Ang totoo ho niyan, hindi ko pa talaga alam. Hindi ko lang ho muna iniisip. Basta't masaya ho ako ngayon at kontento kung anong meron kami. Hahayaan ko na lang po muna siguro yung tadhana sa kung anong inihanda niya para sa amin. Ang maipapangako ko lang ho sa inyo ngayon, hanggat makakaya ko hindi po ako bibitaw. Sa una pa lang, bilib na ako sa iyo, Iha. Tunay na mabuting tao ang iyong lolo. Dahil napalaki ka niya ng maayos. May mabuting kaisipan at damdamin. Maraming salamat sa inyo. Marami din naman po ako naging pagkakamali, Tatay Tahing. At nasa sinapupunan ko na nga ho ang ebidensya ng minsan kong pagsuway kay Lolo. Pero dahil din ho doon, kaya mas lumawak ang isip ko at naging bukas ako sa mga pangaral niya. Huwag kang mag-alala. Ligtas kayo mag-ina sa amin. O siya, paano? Magpahinga ka na muna. Iiwan ko na muna kayo dito. Nang makalabas si Tatay Tahing ay saka ko palang pinagmasdan si Lira. Hanggang sa makatulog na lang ako ulit nang nakaharap sa gawin niya. Sinong mag-aakala na isang tulad niya pala ang magiging tagapagligtas ko sa napakaraming pagkakataon na muntik na akong mamatay. Kung nung umpisa ay nag-aalangan ako sa sasabihin ng mga tao. Kung sakali man na mahulog din ako sa kanya. Nang mga panahong yon ay mas lamang ang pagkamangha sa puso ko. Sigurado ako na kahit saan pa kami mapadpad, ipagmamalaki ko si Lira. Pagpikit ko ng mga mata, ang akala ko ng mga sandaling yon ay payapa na ang magiging buhay namin. Na yun na din ang una't huling beses na makikita ko siyang sugatan at walang malay. Hindi ko naman inakala na may paparating pa palang mas malalang dilubyo. At doon tuluyang masusukat ang pangakong binitiwan ko na hanggat kaya, hindi ako bibitaw. Imposible, Tahing. Nasa ilalim tayo ng proteksyon ni Mang Sebio. Paano nila tayong nahanap? Abay, hindi ko alam, Pilar. Sa ngayon, delikado ang lagay natin lalo. At nangihina pa si Lira. Ang sa palagay ko, sinadya nila ang pagkakataon na to para sumalakay. Alam nilang mahina si Lira at madali lang nila siyang madadala kung gugustuhin nila. Patawarin niyo ako. Mahina pa yung katawan ko dahil isang araw pa lang tayo nakakapagpahinga. Hindi ko magagawang proteksyonan ng buong bahay. Pumasok muna tayo sa loob ng kwarto ng mga bata. Doon kahit papaano. Maliit lang yung lugar na kailangan ko orasyonan. Tara na, madali kayo. Lo? Nay? Tay? Ano po yun? Ano pong problema?
Ngayon palang humihingi na ako ng tawad sa inyo, Maglolo. Nadamay pa ho kayo sa problema ng pamilya namin. Hinayaan niyo na di madamay ang pamilya niyo sa problema ng mga tao dito sa baryo. Huwag niyo alalahanin to. Haharapin natin ang kahit anong pagsubok ng sama-sama. Maraming salamat ho, Mang Sebio. Hindi namin makakalimutan ang kadakilaan nyo sa aming pamilya. Ano po bang nangyayari? Pakiusap naman, sabihin nyo naman sa akin. Nasa delikadong sitwasyon na naman ho ba tayo? Bumalik ba sila kandilim para maghigante? Hindi, Maria. Nahanap kami ng Prinsipe Dulaan. Sigurado kung si Lira ang pakay niya. Hindi pwede. Lira, pakiusap, gumising ka na. Paano kitang ipaglalaban sa peking prinsipe na yon kung ikaw mismo hindi kayang pumalag? Pakiusap naman, Lira. Shhh! Mas maigi kung hindi mo siya tatawagin sa pangalan niya, Apo. Teka muna, saan ka pupunta, Tahing? Mga alagad lang yan ni Dulaan. Lalabas ako at uubusin ko sila. Sasama ako. Hindi, dito ka lang. Kailangan ka ng anak natin. Sa mga oras na ito, mas kailangan ako ng asawa ko. Mas malakas tayo kapag magkasama, Tahing. Ano't ano pa man, sa huli ikaw pa rin ang pipiliin kong samahan. Malakas si Lira. Malakas ang anak natin at may protection siya. Hayaan mo kung samahan ka. Kung yan ang nais mo, basta't sa likuran lang kita. Huwag kang aatake. Sa gilid mo ko tatayo. Sabay tayong haharap sa kanila. Ang mga tunog na kasunod kong narinig ay malalakas na angil ng mga hayop. Atungal na kung minsan ay sinasamahan ng pag-iyak. May ilang sigaw din na nanggagaling mula kina Nanay Pilar at Tatay Tahing. Tinakpan ko na lang noon ang tenga ko habang umiiyak. Si Lolo naman ay taimtim na nananalangin, habang si Lira ay wala pa ring malay. Hindi ko alam kung gaano nagtagal ang napakaingay na paligid. Basta't bigla na lang yung tumahimik. Kasunod nun ay pumasok na sa loob ng bahay ang mag-asawa. Pagod at duguan. Si Lolo Sebio ang agad na dumalo sa kanila dahil hindi pa rin ako pwedeng tumayo ng sandaling yon. Malakas ang kutob ko na unang bugso pa lang yun ng mga alagad ni Dulaan. Kailangan natin paghandaan ang susunod nilang pag-atake. Hayaan nyo, hindi tayo pababayaan ng mga taga dito. Yun nga lang, kailangan natin ipaalam sa kanila kung ano kayo. Sa palagay niyo ho ba, Manong Sebio, bukas ang isip nila para tanggapin ang gaya namin? Papatunayan ko mabuti kayo nilalang Pilar. Makikita nila yung kabutihan ninyo sa kabila ng madilim yung sekreto. Abay, matandang huklo ba? Hindi ka na bumalik para tulungan kami manggamot. Ang akala ko ba'y humihingi ka lang ng tulong sa amin? Bakit parang kami pa yatang makikiusap sa iyong natumulong doon, ha? Kayo ho ang tumulong sa amin kanina. Maraming salamat, Lola. Saan ho kayo nagpunta? Bigla kayong nawala. Tinaboy ko na yung mapapunta palang na ikik dito. Binulag ko. Ayun, muntik mabangga sa mga puno. Kayo naman, napakarami ninyong problema sa baryong ito. Sa pakiwari ko naubos na ang lakas ng matandang hukluban na ito. Paano ka pa makakatulong sa amin sa panggagamot yan, Sebio? Lola Hiraya? Hindi siya ang lola mo, Maria. Siya si Harani. Bakit pa lang sana ako doon para makiusap? Kakayanin niyo yung paggagamot doon. Kailangan ko lang panatilihin ng orasyon dito sa bahay. May apo kong kailangan proteksyonan laban sa mga aswang. Ganun ba? Paano ba yan? Malaki-laki ang utang mo sa amin. Babayaran mo kami, ha? Wala nang libre sa panahon ngayon. Ay, nako. Mukha ka pa rin pera. Pero huwag ka mag-alala. Nakahanda na yung pambayad ko sa inyo. Lalo na sa iyo. Hindi pa nagtatagumpay yung panggagamot mo naniningil ka na kagad. Samantalang ako, ito, maupos na. Dapat kay tulong mo na yan sa akin. Hoy, walang ganon. Kasalanan mo naman yan. Sinabihan na kasi kitang huwag kang hihinto sa pagiging santigwar nang hindi nilulumot ang lakas mo't kakayahan. Apay, matigas ang ulo mo. Anong napala mo ngayon? Ultimo enerhiya na para lang dapat sa panggagamot, ayan at nagagamit mo na sa lahat. Ikaw ba'y nagpapasundo na sa bukana ng langit? Pwede ba, Harani?
Kakatapos lang ng angelan ng hayop sa palibot ng bahay ko. Ngayon, bunganga mo na naman yung nangingibabaw. Abay, patahimikin mo naman kahit sandali yung mundo ko para makabawi naman ako ng lakas. Kita mo na yan, ikaw pa tong galit. Wala ka talagang pagbabagong matanda ka. Mataas pa rin ang pride mo. Ha? Kung wala lang tayong pinagsamahan, ako, hahayaan na kitang manirahan sa sementeryo. Ay, napakaingay talaga na matandang to. Mabuti na lang at hindi... Inaan mo pa't naririnig ko. Huwag mong ituloy. Baka tuluyan kong ubusin ang lakas mo. Sabihin mo kung kulang ka sa practice. Kumain ka na nga lang dyan. Alam ko na amoy mo lang yung hinanda kong ginamos na gulay at saging kaya ka na parito Kunwari ka pang hihingi ng tulong. Mabuti pa. Saksakan mo na saksakan na saging ang bibig mo na matigil ka sa kabubunganga mo. Nakakarinde. Makahulugan kaming nagkatinginan ni Tatay Tahing at Nanay Pilar sa naging sagutan ni Lolo Sebio at bisita nitong matandang babae. Ilang sandali pa, lumabas na din ang mag-asawa. Tila nakaramdam na may dapat ipaliwanag ang lolo ko sa akin. Noon ko lang kasi nakita yung matandang babae, pero ang akala ko ay nabuhay ang Lola Hiraya ko. Magkamukha kasi sila. Papatayo na sana si Lolo mula sa pagkakaupo sa higaan namin ni Lira nang pigilan ko siya. Tingin ko pa lang ay alam niya nang may kailangan siyang ipaliwanag sa akin. Nang bumuntong hininga siya, inayos ko ang sarili. Hinanda ang tenga sa kwentong ni minsan, hindi niya nagawang banggitin sa akin. Grabe naman po pala, Lolo. Buong buhay niyo natiis niyo po yun. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit kaswal lang kayo ni Lola Hiraya. Buong buhay niyo palang pinagsisihan yung isang gabing pagkakamali ninyo. Grabe talaga, no? At si Lola Harani, hindi na rin po nag-asawa? Bale, tinupad niya lang yung sinabi niyang hindi siya mag-aasawa. Kung hindi kami magkakatuluyan, kasalanan ko ang lahat. Naging miserable silang dalawa dahil sa akin. Ay, bakit hindi niyo po kinuwento sa akin yung tungkol dito, Lo? Kahit nung nawala na si Lola. Kasi, kahit papaano naman minahal ko yung Lola Hiraya mo kalaunan Nga lang, alam namin parehas na hindi yun tulad ng pagmamahal ko kay Harani. Grabe din po pala yung kwentong buhay pag-ibig mo, Lolo. Pero bilib din po ako sa'yo dahil nanindigan ka sa tama. Yun nga lang, may isang buhay yung naapektuhan. Sana ayos lang si Lola Harani, no? Ayos lang yan. Tignan mo naman at parang nanay ko kung manermon sa akin, di ba? Sa palagay ko naman mahal pa din kayo ni Lola Harani, Lolo Malay nyo naman, ito na yung tamang pagkakataon para sa inyo. Ay, nako. Ayoko na umasa po. Panahon lang ang makakapagsabi niyan. Sa ngayon magpakalakas kayo at hindi nating alam yung mga paparating dito. Para akong hinatak mula sa nakaraan ng banggitin ni Lolo ang mga katagang yon. Sandaling pababalik tanaw pero kahit papano ay nakatulong para sandali akong makatakas sa realidad. Paglabas ni Lolo, nagsimula akong masahihin ang mga kamay at braso ni Lira. Kinakausap ko siya dahil umaasa ako na naririnig niya ako. Ilang araw na naging tahimik ang mga gabi. Ikatlong araw nang magdilat ng mga mata niya si Lira. Pero hindi ko inaasahan na kakaibang Lira ang bubungad sa akin. Nalilisik ang mga mata at kulang na lang ay maglaway pa habang nakatingin ng matiim sa akin. Habang umaatras ako sa kawayang papag, siya naman ay parang asong unti-unting lumalapit sa akin. Lira, ako to, si Maria to. Hindi mo ba ako nakikilala? Lira, hoy, bumalik ka nga sa wisyo mo. Lira, pakiusap naman. Yung pagsinghot niya sa akin ay halos lumaki ang butas ng mga ilong niya. Batid kong gutom na gutom siya.
At yun siguro ang dahilan kung bakit hindi niya ako makilala. May takot akong naramdaman. Napaisip kung ligtas nga ba talaga ako sa kanya. Kung hindi ba sapat ang sinabi niyang pagmamahal sa akin. Dahil kapag sikmura niya na ang nagsalita, limot na pati ang sinisigaw ng puso. Lira! Narito ang sariwang atay at karne ng baka. Halika rito! Dito ka! Lintik, mas naaamoy niya ang sanggol sa sinapupunan ni Maria. Hindi niya tayo naririnig, Pilar. Anong gagawin natin? Nag-iisip ako, Tahing. Kasalanan natin ito. Hindi natin naisip na pwedeng mangyari ito. Lira! Lira, ano ba? Lira! Diyos ko, Tahing! Ayos ka lang ba? Nasaan si Manong Sebio? Baka may maitulong siya. Nasa kabundukan. Tumutulong sa panggagamot dun sa mga kadalagahan. Mamamatay na ho ba ako? Nay, tay? Hindi. Magtiwala ka. Maaalala ka ni Lira. Maaalala ka niya. Naisip ko noon. Kaya niya ba ako iniligtas ng ilang beses dahil siya din ang tatapos sa akin. Isa lang yan sa katanungang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Hanggang sa isang bagay na lang ang naiisip kong gawin. Gayong mamamatay na din naman ako, maigi pang subukan ko na lahat. Ang importante, alam kong ginawa ko ang lahat at gaya ng pangako ko. Hindi ako bibitaw hanggat kaya ko. Tingnan mo ako, Yael! Ako to, Yael, si Maria! Pilitin mo akong alalahanin pakiusap. Hindi mo ako gugustuhin kainin dahil pagsisisihan mo rin sa huli. Kaya ngayon pa lang, pakiusap naman. Alalahanin mo kung sino ako sa buhay mo. Nahihirapan man ay pilit kong inabot ang pisngi niya at tinitigan siya sa mga mata. Baliktad pa din ang ekspresyon ko doon. Pero napansin kong maya-maya lang, lumaki na ang mga itim noon. Kahit kasi sinusubukan niyang kagatin ang kamay ko, hindi ko siya binitiwang titigan. Maria, anong ginagawa ko? Naalala mo na ba ako? Naalala mo na ako, Yael? Oo naman. Bakit? Muntik na ba? Hindi yun nangyari dahil naalala mo ko. Nakilala ako ng puso mo. Nay, tay, muntik ko na ho bang saktan si Maria? Nauunawaan namin, anak. 3 araw kang tulog at nagpapagaling. Gutom ka. Pero himalang naalala mo siya. Kahit sa kalagitnaan ng gutom mo. Ibang-iba ka na. Tunay na kahit purong aswang. Nagagawang baguhin ng pag-ibig. Patawad, Maria, patawarin mo ko. Huwag mo nang isipin yun, ha? Ang importante, nakabalik ka na. Ang mabuti pa, kumain ka na. O sige na, naihanda na ni Nanay Pilar yung pagkain mo. Matapos kumain ay isa ka palang ipinaalam ni Nanay Pilar ang tungkol sa pag-atake ng mga alagad ni Dulaan. Nakakalakad na ako noon pero hindi pa rin kumikilos. Kita ko ang pagkuyom ng kamao ni Lira. At ng mga sandaling yun, wala naman kung anong tumatakbo sa isip ko. Ang sa akin, sasamahan ko siya kahit sa pinaka nakakatakot na hamon sa buhay niya. Ang hindi ko alam, may mas malaki pa pala siyang planong binubuo mag-isa. 2 linggo pa ang matuling lumipas. Pakiramdam ko ay fully recovered na naman ako. Gayon din si Lira. Ang buong akala namin ay tumigil na si Dulaan sa pagpapadala ng mga alagad niya. Napatay kasi ni Tatay Tahing at Nanay Pilar ang karamihan sa naunang alagad nito. Tahimik ang mga nagdaang gabi. Payapa yon. Nagkaroon pa ng selebrasyon dahil maging yung mga kadalagahang binihag nila kandilim, tuluyan na ding nagamot ni na Lolo at ng mga albularyong tumulong sa kanya. Ang buong baryo ay nagdala ng kung ano-anong handa para sa amin at sa mga albularyo. Nagpakasaya ng gabing yon
At hindi ko maiwasang mapahiling na sana hindi na yun matapos pa. Sobrang saya dito, walang katulad no? Sana lagi na lang ganito. Kaya nga eh. Alam mo, ganito yung pangarap ko noon bago naagaw sa akin ang trono. Ganitong nakikita kong senaryo sa harapan ng kaharian. Lahat ay naroon at masayang nagsasalo sa piging. Dito ko lang pala mararanasan at wala pang kahirap-hirap dahil sila mismo nag-organisa. Napakahusay talaga ng mga tao sa pagdidesisyon. Nakakaingit ang pagiging kontento nyo at simple. Pwede ka namang maging gaya namin eh. Ayan nga oh, tinanggap naman nila kayo. Tingnan mo, espesyal yung handa para sa pamilya nyo. Isa yan sa senyales na welcome kayo dito. Nakakataba ng puso. Hindi to mangyayari lahat. Hindi dahil sa inyo ni Lolo Sebio. Maria, gusto kong ingatan mong sarili mo at si baby ah. Oo naman no. Teka nga muna. Ano bang ibig mong sabihin? Bakit naman parang kang nagpapaalam? Kailangan kong salubungin ang grupo ni na Dulaan. Ramdam kong may pinaplano silang mas malaki at mas madugong resback sa papalapit na kabilugan ng buwan. Ayokong madamay ang lahat dito. Napamahal na sa akin ang lugar na to eh. Kakarguhin ko kapag maraming inosenteng buhay ang nadamay. Pero posible kang mapahamak, Lira. Bakit hindi mo sila hayaang tulungan ka? Di ba sabi mo, mahusay kami sa pagdidesisyon? Hindi lang kami mahusay sa pag-oorganisa ng kasiyahan. Magaling din kaming bumuo ng plano. At kapag nagkaisa kami, walang alagad ng kasamaan ang magtatagumpay. Pero paano kung may mga mapahamak? Kung may mamatay? Gera na tong matuturing, Lira. Normal lang na may buhay na magsasakripisyo. At yun ang ayokong mangyari, Maria. Ako lang naman ang kailangan nila eh. Bakit kailangan may masayang na buhay? Ayoko ng ganun. Sana maintindihan mo. O sige, ganito na lang. Hahanap ako ng mga gustong sumama sa'yo para tulungan ka. Yung mga handang magboluntaryo. At sa ganung paraan, hindi mo kailangang magilty sa mga inosenteng madadamay. Dahil mga bihasa lang sa pakikipaglaban ng sasama sa'yo. Maraming salamat sa lahat ng to, Maria. Sige, kung saan ka magiging kampante, magtitiwala ako. Basta't pagkatiwalaan mo sila, hindi ka nila pababayaan. Halika na, doon tayo sa gitna. Ako nang bahalang magsalita at kumausap sa lahat. Nang gabing yun, matapos ipaliwanag sa kanila ang kinakaharap na krisis ng pamilya, 13 kalalakihan ang nagboluntaryong sasama kay Lira. Habang ang ilang albularyo at santigwar na naroon, nagpresenta din gagawa ng pangontra para sa mga sasama. Nangako din silang puprotektahan ang buong nayon at magbabantay sa kabilugan ng buwan. Ang bawat pamilya ay nangakong magbibigay ng ilan sa kilalang panlaban sa mga aswang, gaya ng buong asin, kalamansi, dinurog na luya at bawang, buntot pagi at iba pa. Nang tingnan ko ang pamilya ni Lira, bakas na bakas sa mukha nila ang hindi maipaliwanag na tuwa. Hindi siguro sila makapaniwala na halos lahat ay handang tumulong para lang maiparamdam sa kanila na hindi nila solo ang laban na yon. Hindi ako makapaniwala, Maria. Maraming salamat sa inyo. Ikaw na bata ka. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ka na nagpasalamat sa amin simula nang dumating kayo dito. Nagpapasalamat na yung tao, ayaw mo pa? Ano bang utak meron ka, Sebio? Ganyan lang ho talaga kami, Mang Sebio. Sa dinami-rami ng mga taong mapanghusga, napunta kami sa tulad ninyo. Hindi lang kayo. Pati buong nayon dito ay naimpluwensyahan ninyo ng kabutihan. Ano man hong mangyari sa mga susunod na araw, gusto kong tandaan ninyo na hindi namin kayo makakalimutan. Bilang isang prinsipe ng mga nilalang na tinuturing yung kalaban, ngayon ko lubos na nauunawaang may hindi lang talaga pagkakaunawaan sa pagitan natin eh. May mga mabubuti din ho kasi sa lahi namin. Sa palagay mo ba hindi namin alam yun, Niho?
Bilang mga tagatugis ng aswang at mga engkanto, batid naming may kabutihan sa bawat nilalang. Mapaalagad man yan ng dilim. Hanggat hindi si Satanas ang kaharap namin, naniniwala kaming meron at merong kabutihang taglay. Pero kung wala na talaga, wala na tayong magagawa kundi ang puksain na. Maswerte ho kami na mga tulad nyo ang nakasalabuhan namin. Pangako ho, kapag maayos na natapos ang problemang to, habang buhay naming puprotektahan ang lugar na to. Masaya ang puso ko sa mga nangyayari. Pero hindi ko maikukubling naroon ang hindi maipaliwanag na takot at lungkot. Batid kong alam ni Lira ang nararamdaman ko. Dahil sa tuwing magtatagpo ang mga mata namin, nakikita ko din doon ang lungkot. Wala kasing kasiguruhan ang mga nangyayari. At gustuhin ko mang sumama kahit palihim lang. Ayoko namang maging dahilan ng pagkaunsyami ng plano nila. Ang tanging magagawa ko na lang ay magdasal ng taimtim para sa kaligtasan nila. Pero hindi namin kontrolado ang mga mangyayari. Ang inaasahan naming kabilugan ng buwan, mas napaaga pa. Lira! Pilar! Gising! Magsipaghanda kayo. Ho? Tay, anong nangyayari? Kakahiga ko lang ho. Nariyan na si Dulaan at ang mga alagad niya. Isang aswang na huli ng mga mangangaso. Ang akala nila na ulol lang na aso. Paparating na sila. Hindi na tayo aabot sa plano natin. Tay, kumalma ho muna kayo. Nay, balaan ang lahat ng mga nasa nayon at pag-ingatin. Dalhin niyo muna sila sa simbahan. Ligtas doon dahil matibay ang kapilya. Huwag kalimutang magdala ng pangontra. Maria, sumama ka na. Mangako ka sa akin na kahit anong mangyari, hindi ka lalabas ng kapilya. Umasa ka, Lira. Hindi ako gagawa ng hakbang na ikakapahamak mo palalo. Huwag mo kong alalahanin. Mag-ingat ka at mangako ka na babalikan mo ko. Ano man ang mangyari, babalikan kita. Kung kinakailangang hanapin ko sa ilalim ng karagatan ng katawan ko, gagawin ko para lang makabalik sa'yo. Hysterical na ang mga tao pagbaba ko sa nayon. Agad na inalalayan ko ang mga matatanda at bata. At nang masigurong nasa loob na ng kapilya ang lahat, nagsimula na din kaming magdasal ng sabay-sabay. Habang ang mga albularyo at santigwar ay nasa katapat lang ng malaking kubo. Doon ay sama-sama silang bumabanggit ng orasyon para protektahan kaming lahat sa panganib na dala ng mga grupo ng aswang. Pero hindi ko magawang mag-focus sa kalagitnaan ng pagdarasal. Tinatalo ako ng matinding takot na baka mapahamak ang isa sa pamilya ko. Nang isang malakas na lagabog ang sumira sa taimtim naming panalangin. Nang magtaas ako ng paningin, nahintakutan ako sa nakita. Sa lamesa sa gitna ng altar, isang lalaki na nakakapang itim ang nakatayo doon at nakangising pinapanood kami. Pagtingala ko naman ay napasinghap ako. Butas ang bubungan at doon ay nakasilip ang mga mukhang paniking kasing laki ng isang tao. Gusto ko kayong palakpakan. Kanino kayo nagdadasal? Ha? Dito? Tignan nyo nga naman Nakapasok ako dito na walang kahirap-hirap. At dito pa sa harapan ng niluluharan nyo. Pwede ko kayo ni isa-isa. May liligtas ba kayo nun? Hindi, di ba? Kaya ngayon, kung ayaw nyo madamay, ituro nyo sa akin kung sino dito si Maria. Hindi ang ina ng Diyos, ha? Si Maria na walang yan nakikipagrelasyon sa kapwa niya babae at isa pang uri na aswang. Narinig kong napasinghap ang lahat. Alam kong tanggap ng lahat ang pagiging aswang ni Lira. Pero hindi nila alam ang pakikipagrelasyon ko sa kanya. Walang nagsalita nung una. Hanggang sa isang bata ang bigla na lang dinagit ng isa sa paniking kasing laki ng tao at dinala yon kay Dulaan. Ano? Gusto niyo pa ba isakripisyo ang buhay ng batang to para iligtas ang immoral na babae na yan?
Halos maglumuhod ang nanay ng bata, pero hindi pa rin siya nagsasalita. Walang naglalakas ng loob na nagsaboy ng asin o kahit na anong panlaban sa mga ito, sa takot na mapahamak yung batang hawak sa leeg ni Dulaan. Walang pagpipilian ang mga kanayon ko, kaya nagdesisyon ako. Naglakas loob akong maglakad papunta sa altar. Pero bago pa ako humakbang, isang babae na ang nauna sa akin at nagpakilalang ako. Sa gulat ko ay bigla na lang dinukot ni Dulaan ang tiyan nito at hinila palabas ang mga lamang loob nun. Nagsigawan ng lahat, napaatras at nag-iyakan. Ako man ay itinulos at hindi makakilos. Tahimik lang na dumaloy ang luha sa mga mata ko habang pinapanood kung paanong hayok na lantakan ng mga mukhang paniki ang katawan ng babae. Ang pinakaayoko, yung mga sinungaling. Hindi buntis sa babaeng to. O ano? Sino ba magpapanggap na si Maria na maging pagkain ng mga alaga ko? Hayop ka talaga, Dulaan. Kahit kailan, traidor ka kung lumaban. Palibasa, duwag ka kaya pinupuntirya mo palagi yung mga walang kalaban-laban sa'yo. Lira? Lira, mahal ko. Nandiyan ka na pala. Nahuli ka na ilang minuto May napatay na ako dito. Nahihirapan ba kayong talunin yung mga alaga ko sa labas? Hindi. Hindi nga ako pinagpawisan eh. Ikaw, hindi ka pa ba pinagpapawisan? Ang akala ko pa naman magsisisi kang tumakas ka. Tignan mo, isang buong nayo na ng perwisyo lang dahil sa'yo. Pero tatanggapin pa naman kita. Pero sa isang kondisyon lang, palalayain ko itong baryong to. Yun ay kung luluhod ka sa harap ko at magmamakawang tanggapin ko muli. Yun lang ba ang kailangan kong gawin? Sigurado kang yun lang hinihingi mo? Kung may gusto ka pang idagdag, mas exciting yun. Pwede naman natin gawin dito sa harap ng sinasamba ng mga hipokritong ito. Masusunod ka, mahalan? Yan! Yan ang gusto ko. Lumapit ka dito, aking reyna. Kung sinasabi mo lang na ganito ang epekto sa'yo ng pakikisalamuhan ng mga tao, di sana matagal na kitang pinalaya at makalabas. Palihim akong sinulyapan ni Lira at nginisian. Alam ko na ang gagawin niya. Patraidor niyang papatayin ang traidor din. Sumampa din siya sa altar at walang alinlangang lumuhod sa harapan ni Dulaan. At maya-maya pa, tumingala siya kay Dulaan. Kitang-kita ko kung paano maglaho ang ngisi sa labi ng peking prinsipe ng mga aswang. Sa isang kisap mata lang, nasa likod na ni Dulaan si Lira. Hawak nito ang buhok ni Dulaan habang sa leeg ay nakaamba ang matalas na labaha. May tumutulo na dinadugo doon. Kumusta ka, mahal kong kuya? Teka, bakit ganyan yung boses mo? Bakit ang lakas mo? Hindi! Imposible! Imposible! Imposible talaga, kuya. Pero naging posible sa mga taong desperadong mapatay ka. Ngayon, may huli ka bang habilin? Teka, huwag mo akong patayin. Sa oras na mapatay mo ko, maghihiganti lahat ng alaga ko. Hindi ba maghihiganti kayo? Sumagot kayo mga inutal na wakwak! Mga wala kayong kwenta! Ang inaasahang madugong engkwentro sa pagitan nila, naging napakabilis lang. Tulala kaming lahat ng itaas na nilira ang pugot na ulo ng kanyang kapatid. Gumagalaw pa ang mga mata noon at nagsasalita pa din ng kung ano-ano. Natapos lang ang pag-iingay noon ng tuluyan ng ilublob ni Lira ang pugot na ulo sa isang balding holy water na inihanda din ng parokya. Umusok yon ng napakabaho habang ang ilang nilalang na naroon, kusang nagsiyukod ng dumaan si Lira. Pagkatapos, kusa na ding nagsialisan.
Makalipas naman ang 6 na buwan. Lolo! Lo! Aray ko po! Aray ko po, Lo! Maria! Maria! Abay, Diyos ko, bakit naman diyan ka umihi? Hindi mo na ba kaya magtungo sa banyo? Lo, hindi po yan ihi. Kusa po siyang lumabas sa akin nung mapairi ako dahil sa sakit ng tiyan ko. Parang nadudumi po ako, Lo eh. Aray, sakit. Sebyo, Maria! Maria! Diyos mio, Marimar, paano bigla na ba yan, ha? Anong nararamdaman mo, Maria? Natatay ka na ba? Oo, Lola. Aray. Abay, Harani, paano mo naman nalaman niya? Aray! Buwisit kang matandang hukluban ka. Dudulas na ang ulo ng apo mo. Nakatunganga ka pa rin dyan. Ano tinatayo-tayo mo? Maganda ka na ng mainit na tubig. Ibabad mo yung mga gunting doon at ihanda ang magiging damit ng sanggol. Oo, sige. Ano ba unahin ko? Tubig na mainit. Ay, hindi. Mga damit na sagot. Mali, yung gunting ba? Aray ko. Abay, ano ba, Harani? Nakakadalo ka na. Bakit ka ba tarantang itik dyan? Unahin mo isa lang ang tubig mainit. Walang joke. Hindi ka ba naging tatay, ha? Hindi pa naman kasi ako nakakasaksi ng nanganganak. Ano ba alam ko dyan? Kahit nasasaktan sa hindi maipaliwanag na kirot at hilab ng tiyan, gusto kong matawa sa itsura ni Lolo Sebio. Bukod sa taranta siya, parang hihimatayin din siya nung pinapanood na akong manganak. Opo, nanonood siya habang nanganganak ako. Hindi namin siya mapalabas. At katwira niya, mamamatay na lang siya ay hindi pa niya nasasaksihang manganak ang isang babae. Gusto ko nga kumontra noon dahil nahihiya talaga ako. Pero tinalo ang hiya ko nang maramdaman ko na ang ulo ng anak kong papalabas na. Pumikit na lang ako at umiri ng malalim. Hanggang sa marinig ko na ang iyak ng sanggol. At isa yung sanggol na lalaki. Lola? Nasaan na ho si Lolo? Ayan, nasa lapag. Walang malay. Oh, bakit ho? Okay lang po ba siya? Nakaw, wag mong alalahanin ang lolo mo. Matigas ang ulo niyan. Hindi niya kinaya nung nakitang papalabas ng anak mo. Akala yata'y mamamatay ka na sa tagal ng pag-iri mo. Sinabayan ka ba naman? Ayun, naubusan yata siya ng hangin. Hayaan mo, ipasasampal na lang natin yan dito kay Cordapio at magigising na yan. Hindi naman nagtagal ay nagkamalay din si Lolo. Ang inaasahan kong una niyang hahanapin ay ang anak ko. Pero ako ang una niyang pinuntahan at kinumusta. Nag-aalala kung maayos lang ako at hindi ako napano. Tuwang-tuwa naman siya nang malamang lalaki ang anak ko. At Miss Clark, kung itatanong niyo kung bumalik pa si Yael sa akin. Opo, 1 taon lang ang nakalipas at bumalik siya. Pero limitado ang panahon na nakakasama namin siya ng anak namin. Hanggang sa kasalukuyan ay ganun ang setup namin at wala naman akong reklamo. Tanggap ko na kahati ko sa kanya ang obligasyon niya sa kanyang mga kalahi. Si Nanay Pilar at Tatay Tahing naman, nanatili sa poder ko. Si Lolo Sebio ay pumanaw na taong 2013 dahil sa katandaan. Gayon din si Lola Harani taong 2014 naman. Sa ngayon po ay tahimik kaming namumuhay dito. Masaya at malayo sa ingay ng lungsod. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar. Naway nasiyahan ng inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po sa pagbibigay buhay nitong aking kwento. Isang buong nayon po kaming nakaabang na maiere mo ito. Maraming salamat po muli sa inyo at mabuhay po kayo.